Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Kabanata 721. Narinig mo ba iyon? Tinanong ng patriarka ang sandali na pumasok siya sa pag-aaral. Marihing tumango si Jasmine. Kung ang katotohanan na ang nakababatang henerasyon ng kanilang pamilya ay permanenteng na grounded ay sapat na upang maging malungkot at malungkot si Jasmine araw-araw, pagkatapos ay magpakailanman siya ay nagdadalamati sa insidente na kinasasangkutan ng kanyang mga magulang. Hindi bababasa kapag na-grounded siya, maaari siyang magtampo o magreklamo tungkol dito. Ngunit mula pa noong siya ay bata pa, wala pang nagsasabi sa kanya ng anuman tungkol sa kanyang sariling mga magulang. Makakatanggap lamang siya ng mga pambubugbog nang tanungin niya ang tungkol sa mga ito. Galit ka ba sa akin sa pagtatago nito sa iyo sa loob ng maraming taon? Tanong ng patriarka. Hindi kita naiinis. Naiintindihan ko na itinago mo ito sa akin alang-alang sa akin. Sabi ni Jasmine. Jasmine, nakita ko ang pagganap mo sa nakaraang ilang taon. Sa totoo lang, ipinagmamalaki kong magkaroon ako ng isang apo na tulad mo. Ang iyong mga magulang sa langit ay dapat ding maging mapagmataas din sa iyo. Tinapik ng magaan ng patriarch ang balikat ni Jasmine. Kung gayon lolo, sino ang kalaban ng aming pamilya Fendersian sa lahat ng ito? At responsable ba sila sa nangyari sa aking mga magulang? Tanong ni Jasmine. Huminga ng malalim ang patriarch. Pagkatapos ay tumingin siya sa isang sulok ng pag-aaral at tumango ng bahagya. Alam kong imposibleng maitago sa iyo ang mga bagay na ito. Naging napakahusay mo at mayroon kang mahusay na mga kakayahan. Maaari ko bang sabihin sa iyo ang ilan sa mga bagay ngayon? Ang patriarka ay huminto sandali bago sinabi niya, tama iyan. Ang aming pamilya Fenderson ay palaging may isang malakas na kaaway at iyon ang pamilya Crawford. Ang pamilya Crawford. Bakit hindi ko pa naririnig ito dati? Parang natulala si Jasmine. Siyempre, ang pamilyang iyon ay hindi kailangang humiga tulad namin. Mayroon lamang isang dakot na mga pamilya na magagawang makamit ang kanilang antas ng kataasan at impluwensya pagkatapos ng lahat. Bukod, pinananatili kita sa loob ng aming mga pintuan sa loob ng higit sa 20 taon na ngayon. Ilan sa labas ng mundo ang talagang nakita mo? Tanong ng patriarka. Pero bakit? Bakit ganito ang traito sa atin ng pamilya Crawford? Napuno ng sama ng loob si Jasmine. Mahabang kwento. Upang mailagay ito ng maikli, ang aming pagtatalo ay nagsimula mula sa aking henerasyon, at dinala ito sa henerasyon ng iyong mga magulang. Talagang dapat mong alalahanin ito. Palaging mag-ingat sa mga tao mula sa pamilya Crawford. Nagkakaintindihan ba tayo? Nakakaawa na sinabi ng patriarka. O sige, lolo. Bukod Jasmine, dahil alam mo ang ilang mga bagay patungkol sa aming pamilya, natatakot ako na hindi ko na maitago ito sa iyo kahit nabalak ko ng orihinal. Sa kasalukuyan, nakita mo ang panloob na paggana ng aming pamilya. Nagawa ko pa ang mga kinakailangang paghahanda. Mula ngayon, ikaw ang tagapagmana ng lahat ng mga pag-aari at pag-aari ng iyong ama. Bukod, ikaw lang ang babae sa aming pamilya na maaaring mana ng mga ari-arian ng pamilya maliban sa kanya. Sinabi ng patriarka. Lumitaw na tuwang-tuwa si Jasmine. Bukod, alam niya kung sino ang ibang babaeng iyon. Nasabi iyan, ang patriarka ay mukhang mapurol at malungkot. Masyadong madali akong kumilos sa taong iyon. Ang iyong tiyahin ay nagtatago pa rin sa akin, ayaw kong makita ang aking mukha. Si Zora ay isang batang utulang. Napakatigas ng ulo niya. Bagaman medyo malupit ako, ang tiyahin at pinapahalagahan ko pa rin ang iyong tiyahin. Naluha ang patriarka. Jasmine, ay pangako mo sa akin ang isang bagay. Lolo, naiintindihan ko ito. Tiyak na makikita ko kung nasaan ang aking tiyahin. Sabi ni Jasmine. Ang pangyayaring iyon ay nangyari noong siya ay bata pa. Ang matandang mayordoma ng kanilang pamilya ay minsang sinabi ito kay Jasmine. Mayroong isang beses isang napakapambihirang ginang sa pamilya Fenderson, at siya ay tiyahin ni Jasmine, si Zora Fenderson. Ngunit sa isang pagkakataon, nilabag niya ang mga patakaran ng pamilya, kaya't siya ay na-excommuter mula sa pamilya ng lolo ni Jasmine. Sa totoo lang, ang kanyang lolo ay laging naghahanap ng kanyang tiyahin sa lahat ng mga taon. Ngunit hindi niya matuklasan ang kinaroroonan kahit gaano karaming beses siyang sumubok. Ito ang sanhi ng matinding sakit ng kanyang lolo. Ngayon, magmamana si Jasmine ng pag-aari ng kanyang ama. Sa makatuwid, kukunin din niya ang responsibilidad na subaybayan ang kanyang tiyahin. Sa parehong oras, labis niyang nais na makilala ang kanyang tiyahin na hinahangaan pa rin ng mga miyembro ng pamilyang Fenderson. Bukod dito, palaging sinasabi ng iba na hawig siya sa kanyang tiyahin.
Siya ang binibini ng pamilya sa oras na iyon. Siya ay kahawig ng kanyang tiyahin sa mga tuntunin ng parehong kakayahan pati na rin ang pisikal na hitsura. Anong klaseng babae siya? Sino siya umibig? Paano magiging malupit ang aking lolo at palayasin siya sa pamilya? Sa wakas, kumuha ng litrato ang kanyang lolo at ibinigay kay Jasmine. Ang babaeng nasa litrato ay talagang napakaganda. Ang kanyang hitsura ay nakamamangha upang sabihin ang kaunti. Ang babaeng iyon ay ang kanyang tiyahin si Zora Fenderson. Kabanata 722. Tiyak, ang kanyang lolo ay lalakad at makikialam dahil sa mamamana niyang pagmamayari ang ari-arian. Hindi dapat mag-alala si Jasmine tungkol sa pamilyang Schuyler. Bagaman ang pamilyang Schuyler ay lubos na makapangyarihan at maimpluwensyang, hindi sila naglakas loob na tawirin ang linya ng walang pagtatangi. Lumabas si Jasmine sa pag-aaral ng kanyang lolo. Inilagay niya ng maayos ang litrato at babalik na siya sa kanyang silid tulugan. Jasmine, kanina pa kita hinihintay. Sa ilalim ng takip ng gabi, may isang binata na nakatayo sa labas sa looban. Kael Schuyler, bakit mo ako hinihintay? Malamig na sabi ni Jasmine. Narinig ko mula sa iba kaninang hapon na nasaktan ka. Nabugbog ng iba, narinig ko. Nag-aalala ako tungkol sa iyo kaya't dumating ako upang tanungin ka tungkol dito. Huwag kang mag-alala, Jasmine. Babayaran ko siya ng mabigat na presyo para dito. Sabi ni Yael, hindi ito iyong negosyo. Hayaan mo akong sabihin sa iyo. Kung maglakas loob ka man na ay patong ang isang daliri sa aking mga kamag-aral, tiyak na hindi kita kailanman patatawarin. Nagalit bigla si Jasmine. Mabuti. Mapapatawad ko ang lalaking iyon. Jasmine, huwag ka nang magalit. Mabilis na tugon ni Yael. May sasabihin ka pa ba sa akin? Kung wala, babalik ako ngayon. Pagkatapos nito, tumagal siya ng isang huling tingin kay Yael na may isang ekspresyon ng pagkasuklam bago siya sumugod. Jasmine. Jasmine. Tumawag sa kanya si Yael. Ngunit si Jasmine ay lampas sa pandinig. Mahigpit na kinuyam ng mga kamao ni Yael. Sir, sinabi ko na po sa inyo dati. Hindi niya ito makikita kahit na napakabait mo sa kanya. Sa sandaling iyon, isang matandang lalaki na nakahawak sa kanyang mga kamay sa likuran niya ay naglakad palabas mula sa likuran ng isang puno sa tabi ng kalsada. Sa madilim na gabi na iyon, ang matandang lalaki ay mukhang nakakatakot. Dahil sa kalahati ng mukha niya ay maputi habang ang kalahati ay itim. Para siyang isang kakatwang nilalang na bumangon mula sa impyerno. Ang parehong mga mata ay tila madilim at ang mga ito ay nalubog sa mga sockets ng kanyang mata. Pagdating sa kung saan man tiyak na nakakaalarma siya. Bukod doon ang kanyang buong frame ay tila medyo payat. Tila halos siya ay masabog ng isang mahinang simoy lamang. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Yael. Ngumiti ang matanda. Ang isang tao ay laging lumilikha ng mga pagkakataon para sa sarili. Hindi nila kailanman hinintay ang pagkakataon na maabot sa kanila. Wala siyang pakialam sa pagmamahal mo dahil ang tulong na inalok mo sa kanya ay masyadong walang halaga at walang katuturan. Ang totoong trick ay nakasalalay sa pagpaparamdam sa kanya na parang wala siyang magagawa ng wala ka at kailangan kanyang umasa sa literal na lahat. Parang isang uwak ang boses ng matanda. Bahagyang tumango si Yael. Nakita ko. Isang tusong ngiti ang bumungad sa kanyang mukha. Sa susunod na araw, maaga dumating si Gerald sa paaralan upang dumalo sa mga klase sa umaga. Ito ay sapagkat ang unang dalawang yugto ay isang klase ng onion. Sa makatuwid siya ay tumawag kay Marvin na nakarating ng mas maaga kaysa sa dati sa oras na nakarating siya sa silid-aralan. Sa sandaling iyon, walang gaanong mga mag-aaral sa silid-aralan na kasalukuyang ginagamit para sa magkasanib na klase. Ngunit kapwa naruroon sina Jasmine at Mindy. Napatingin sila sa kanya sa oras na pumasok si Gerald sa klase. Lalo na si Mindy, na ang paningin ay nagpakita ng mga pahiwatig ng pagkapuot sa kanya. Tumapit si Gerald kay Jasmine na may humihingi ng paumanhin na mukha. Humihingi ako ng tawad sa nangyari kahapon. Hindi ko ito sinasadya. Kung tutuusin, babae lang si Jasmine. Medyo balisa siya sa sandaling iyon. Sa una ay nangangarap siya ng panaginip at ang kanyang biglaang paghingi ng tawad ay itinapon siya sandali. Medyo masama ang pakiramdam ni Gerald sa insidente kahapon. Ito ay dahil napilitan siyang mag-cash sa ilang pagkakataon na iniharap sa kanyang harapan. Kung talagang seryoso siyang nakipaglaban sa kanya, ang mga pagkakataong manalo siya sa laban na iyon ay halos wala. Sa kabilang banda, naramdaman ni Jasmine na para bang hinahamon ang kanyang pagmamalaki nang marinig ang sinabi ni Gerald. Bilang tugon, sumagot si Jasmine sa isang partikular na malamig na pamamaraan, isang bagay na bihirang nasaksihan ng isa. Magaan ang aking loob na makita kang buhay at sipa sa magandang umaga. Ha, tugon ni Gerald. Kabanata 723. Sa totoo lang, balak ni Gerald na makipag-usap ng mas matagal kay Jasmine.
Ngunit matapos sabihin iyon ni Jasmine, tila may hitsura ng sama ng loob sa mukha niya nang ilayo nito ang mukha sa kanya. Malinaw, wala siyang mood na kausapin siya. Hindi naman pinilit ni Gerald na makipag-usap sa kanya. Sa halip, tumakbo siya at umupo sa likuran ng dalawang magkapatid. Tumalikod si Mindy at inikot ang mata kay Gerald. Walang alinlangan na sa kanyang isipan si Gerald ay isang matapat na tao lamang. Ngunit sa sorpresa niya, hindi lamang siya maruming mayaman, ngunit siya ay medyo may kasanayan din sa martial arts. Ngunit si Jasmine mismo ay isang pambihirang manlalaban. Paano siya natalo ng ganito kadali? Kung hindi partikular na hiniling ni Jasmine na huwag siyang makikipagtulungan kay Gerald, tatanungin niya si Jasmine na muling makipaglaban sa lalaking iyon. Sa una, hinihintay lamang nila ang pagsisimula ng aralin. Ngunit pagkatapos maghintay ng ilang sandali, hindi nila nakita ang maraming mag-aaral na pumapasok sa klase. Ilang batang babae lamang ang nakita nila mula sa susunod na klase na pumasok sa kanilang silid. Karaniwan, ang klase ay nakapak na sa oras na ito. Nasaan ang mga mag-aaral? Bakit walang pumupunta? Sa sandaling iyon, dumating na ang guro. Nang makita na kakaunti lamang ang mga mag-aaral na nakaupo sa klase, hindi mapigilan ng guro na tanungin ang babaeng mag-aaral na nagtataka lamang na pumasok sa klase. Parehong nagtataka din sina Jasmine at Gerald tungkol dito. Sinilip nila ang direksyon ng dalaga, inaasahan na makakarinig ng isang sagot mula sa kanya. Okay, so parang may nangyari sa class rep ng third class. Mayroong isang karamihan ng tao na nakatayo sa labas ng pintuan ng kanilang klase. Wala akong ideya kung ano ang nangyayari doon, ngunit maraming mga lalaki sa aming klase ang pumunta doon upang tingnan ang sitwasyon, sagot ng babaeng estudyante. Parehong sumulyap sa isa't isa sina Gerald at Marvin. Sa araw na iyon, direkta silang pumunta sa klase ng madaling araw. Hindi na sila bumalik sa kanilang klase. Walang alinlangan, isang bagay na masama ay bumaba. Maaaring ito ay naiugnay din kay Isabel. Hoy, anong nangyari? Nang marinig na talagang nauugnay ito kay Isabel, tinanong ni Marvin na may isang hitsura ng schadenfreude na ipininta sa kanyang mukha. Hindi ako sigurado sa mga detalye. Parang may away si Isabel sa iba. Ngunit wala siya sa away mismo. Dapat ay isang away na nangyari dahil sa ginawa niya. At least ito ang narinig ko. Hindi ba siya ang class rep mo? Bakit hindi mo alam ang tungkol dito? Tanong ng babaeng estudyante. Ay, diretso kaming dumating sa klase ng Union. Hindi mo maaasahan na malalaman kung ano ang bumaba sa klase na iyon. Tumawa si Marvin at diretso na naupo. Tinuloy niya ang pagtawag sa kanyang kaibigan upang magtanong tungkol sa sitwasyon. Matapos niyang ibaba ang telepono, nasample niya ang mesa ng masigla. Haha, panghuli, nabigyan ng hustisya. Isang bayani sa wakas ay dumating at nagturo kay Isabel ng isang aralin. Iyon ang makukuha mo sa pag-arte ng napakatagal at mayabang sa klase sa lahat ng oras. Si Isabel ay halos nag-iisang tao na binigyan ng husto sina Marvin at Gerald sa klase. Naturally, natuwa si Marvin nang marinig na may hindi magandang nangyari kay Isabel. Anong nangyari? Tanong ni Gerald dahil sa kuryosidad. Gerald, hindi ba natalo ni Fabian sa laban kahapon? Ito ay dapat na oras kung kailan nakuha ni Fabian ang kanyang sandali at nakuha ang kanyang kaluwalhatian. Ngunit sino ang nakakaalam na aalisin mo sa kanya ang pagkakataong iyon sa huling minuto? Malinaw na hindi makakasundo si Isabel sa katotohanan iyon. Pumunta siya sa klase ngayon kasama si Wyatt, Warren, at ang batang babae na nagtatag sa tabi niya. Ngunit ang isang pares na mga mayamang bata ay nagpa siya na ituro ang kanilang mga daliri sa kanila, sinisisi sila at pinagtatawanan sa harap ng lahat. Kinutya nila ang mga payaso na ito dahil sa pinahiya ang kanilang sarili kahapon. Ngayon pareho kayo at alam ko kung gaano masama ang ugali ni Isabel. Siya ay umakyat sa isa sa mga bata at binigyan siya ng isang masakit na sampal ng walang paunang babala. Haha, syempre, gumanti ang batang iyon. Ibig kong sabihin sino ang hindi. Lalo na kapag si Isabel ang pinag-uusapan natin dito. Parehong kinuha ni na Warren at Wyatt sa kanilang sarili na talunin ang mga mayayamang bata. Mahulaan mo ba kung sino ang huli nilang binugbog? Ito ang batang Panginoon mula sa pamilyang Moore, si Colton Moore. Si Colton ay isang magarbong maliit na bastard. Palagi siyang mayabang, walang ingat, at walang awa. Sa palagay mo ay sinaktan siya ng kanyang mga magulang noong siya ay bata pa. Sa tingin ko hindi. Sa makatuwid, tinawag niya ang ilang mga thugs upang turuan ang isang leksyon. Narinig ko na mayroong higit sa 10 mga kotse na pinagsama sa paaralan, sabi ni Marvin tumango si Gerald. Maraming karanasan si Gerald sa mga ganitong uri ng insidente. Ngunit hindi ito tulad ng kailangan niyang makipag-ugnay sa bawat kamay. Kahit na nangyari ito sa kanyang klase, si Isabel ang nagdala ng gulo sa kanyang sarili.
Sa totoo lang, nagsasalita si Gerald ng masama kay Colton na turuan siya ng isang mahirap na aralin upang mailabas niya ang kanyang pagkadismaya sa kanya. Natatakot siyang baka maimpluwensyahan siya nito. Kung hindi, naisugod niya ang diretso sa eksena upang masaksihan ang pinakamahabang tula na pagkasira ng siglo. Hey! Kabanata 724. Tapos na sila para. Gerald, narinig ko na ang pamilyang Moore ay nakasalalay sa isang lalo na malaki at maimpluwensyang pamilya sa lalawigan ng Salford, ang pamilyang Schuyler. Maaari silang literal na gumawa ng kahit ano at makawala dito sa scot-free. Ipinagpatuloy ni Marvin na ipaliwanag ang komplikadong ugnayan ng pamilya at pampulitika sa loob ng lalawigan ng Salford. Kapwa narinig ni na Jasmine at Mindy na nakaupo sa harap nila ang kanilang pag-uusap ng malinaw. Ito ay medyo malinaw na sila ay eavesdropping nang banggitin ni Marvin ang pamilya Schuyler. Nilainggan ni Jasmine ang kanyang ulo sa oras na maabot nila ang paksang ito. Makalipas ang ilang sandali, narinig nila ang mga yabag sa labas ng silid-aralan. Sa wakas, ang mga mag-aaral na dapat ay narito na edad ay nag-file sa silid-aralan. Si Isabel ang huling taong pumasok sa klase. Si Stella ang tumulong sa kanya. Parehong pisngi ni Isabel ang namula-mula sa lahat ng mga sampal na natanggap niya. Bukod doon, umiiyak siya ng mariin. Habang umiiyak siya, sinabi niya, hindi ko na malaya na siya pala ang oras na iyon. Hindi ko sinasadya nang atakehin ko siya. Ayan, doon. Salamat na lang, ang faculty director at tagapayo ay nagmamadali upang pigilan sila. Pinakiusapan kanilang pumunta muna sa klase. Kung hindi, tiyak na magdusa ka ng kakilakilabot na mga kahihinatnan para sa pagpili ng isang away sa kanila ngayon. Mukhang malungkot si Stella nang subukan niyang aliwin ang kanyang humihikbi na kaibigan. Walang alinlangan, ang pamilyang Moore ay masyadong malakas at malakas. Tulad ng kay Omen ng pamilya ni Stella, hindi nila may kumpara sa kung ano ang nasa ilalim ng pagmamayari ng pamilyang Moore. Kahit na ang pamilya ni Fabian ay humuhupa kumpara sa pamilyang Moore. Iyon ang dahilan kung bakit ang lahat ay nakatayo at pinapanood ang eksena, hindi nangangahas na makialam, kahit na si Isabel ay sinampal ni Colton ng 2 beses lamang ngayon. Kung ang direktor ng guro ay hindi nakahanap ng dahilan upang pumunta at makipag-ayos kay Colton at tinanong si Isabel na dumalo muna sa klase, alam ng Diyos kung ano ang mangyari kay Isabel sa ilalim ng kanilang mga kamay. Sa totoo lang, nais ng direktor ng faculty na sakupin ni Isabel ang pagkakataong iyon at gamitin ang kanyang mga koneksyon. Bukod, alam ng guro na hindi niya masisimulan ang kanyang aralin sa araw na iyon. Pagkatapos ng lahat, ang mga regular na guro ay hindi nang ahas na tumayo laban sa kagustuhan ni G. Moore. Matapos ang guro ay sumagot ng isang tawag, ang guro ay hindi bumalik sa klase. Paano? Ano ang dapat nating gawin ngayon? Tumawag ako ngayon sa aking pamilya. Ang aking ina ay umiyak habang sinabi niya sa akin na ang aking ama ay kinuha mula sa kanyang kumpanya ng mga tao mula sa pamilyang Moore. Sinampal pa nila ang tatay ko ng maraming beses. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Sa wakas natanto ni Isabel kung ano ang takot. Ang kanyang ama ay dinala at binugbog dahil sa kanyang sariling kalokohan. Naiwan siya ngayon na walang mga pagpipilian at hindi niya alam kung kanino siya dapat humingi ng tulong. Sa kabilang banda, parehong tumahimik sina Stella at Fabian. Pareho silang nakatanggap ng mga tawag mula sa kanilang mga pamilya, binabalaan silang huwag maging isang busybody. Pagkatapos ng lahat, pangyayari ang pangyayaring naganap dahil kay Isabel na nanguna upang talunin ang mga mayayamang bata. Upang mapalala ang mga bagay, sinampal niya ang bata sa harap ng lahat sa paaralan. Nangangahulugan ito na mayroong isang aspeto ng kahihiyan na kasangkot bilang karagdagan sa pisikal na pang-aabuso lamang. Si Colton at ilang iba pang mayamang mana ay pinalo ni na Warren at Wyatt. Si Colton ang unang humamon sa kanila, ngunit nang makita bilang isang kabuuan, higit na masisi ang malinaw na lumapag sa balikat ni Isabel. Hindi na naglakas loob si Fabian na makialam sa insidente. Inupuan niya ang kanyang ulo na nakayuko ang ulo. Scumbag. Nakakadiri ka. Ang isa sa mga batang babae na hindi makawala sa katotohanang natalo siya kay Gerald ay sumigaw sa kanyang mukha. Ngunit sa puntong ito, hindi man lang nag-abala si Isabel kay Fabian dahil maraming mga bagay na dapat matakot. Sa sandaling iyon, mayroong ilang mga mag-aaral na nakarating sa labas ng klase. Tumingin si Gerald at nakita sina Warren, Maya at Wyatt. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga ekspresyon sa mukha ay maasim na parang may isang kakilakilabot na nangyari sa kanila. Pumasok sila sa klase sa isang solong file na walang salita. Wyatt, Warren, ano ang dapat kong gawin? Nagbabanta ang aking pamilya. Tanong ni Isabel sa kanila sa desperadong tono. Inilagay ni Wyatt ang kanyang mga kamay sa baywang at ibinaba ang kanyang ulo. Tungkol naman kina Maya at Warren, naubos na rin ang kanilang mga pagpipilian. Sa sandaling iyon pinili ni Warren na huwag kumilos ng madali.
Ngunit may panganib pa rin na kailangan niyang magbayad din ng napakalaking presyo. Kung tutuusin siya at si Maya. Kabanata 725. Sa sandaling iyon nang ang lahat ay maubusan ng mga pagpipilian. Jasmine, bakit mo ako hiniling na lumabas dito? Tanong ni Mindy. Hindi nagtagal upang maintindihan niya ang nangyayari. Oh, nakikita ko. Huwag sabihin sa akin na nais mong umiling si Mindy sa pagbibitiw sa tungkulin at sinabi, magiging tapat ako sa iyo, ayoko rin kay Isabel. Tingnan lamang kung paano niya tinatrato ang kanyang mga kamag-aral. Bukod dito, si Warren ay isang hanggal na through and through. Mabuti kung mapunta sila sa gulo. Bakit kailangan mong umusad? Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, ngunit wala kaming anumang uri ng sama ng loob sa kanila. Kung sa bagay, magkaklase kami. Hindi pa nila natapakan ang buntot ko bago pa man. Bukod ang mga batang babae ay kahit na masigasig ako sa masigasig sa panahon ng kompetisyon kahapon kasama ang Isabel. Hindi ko matiis ang wala tungkol dito. Bukod dito, narinig ko na ang tungkol kay Colton dati. Siya ang nasasakupan ni Yael. Siguro ang pangyayaring ito ay kahit papaano ay nauugnay kay Yael. Sabi ni Jasmine. Damn. Jasmine, maaari mong simulan ang pagiging isang novelista na paghuhusga sa pamamagitan ng kung gaano ka nakakumbinsi ang iyong pagbawas. Hindi ba ito ay isang simpleng tunggalian lamang sa pagitan ng mga mag-aaral? Walang magawa na tanong ni Mindy. Umiling si Jasmine. Sa palagay ko hindi mababaw ang mga bagay na tila. Marahil ay dahil sa aking intuition. Tiyak, umaasa ako na sa mga bagay-bagay lamang ang iniisip ko. Ngunit bilang kanyang kamag-aral at isang disenteng tao, dapat ko talaga siyang tulungan. Sa sobrang pag-aatubili, pinalo ni Jasmine ang kanyang cellphone. Tinawagan niya ang number ni Yael. Anong problema, Jasmine? Bakit mo ako tinawag bigla? Tanong ni Yael. Wala masyado. Kailangan ko lang ang tulong mo patungkol sa isang insidente. Si Colton ang iyong nasasakupan, hindi ba? Nag-away lang siya ng kaklase ko. Inaasahan kong mahimok mo siya na itigil na ang ginagawa. Sabi ni Jasmine. Ah, ganoon ba? Nasa universidad ka ngayon di ba? Nagkataon lang nasa isang kumpanya ako malapit sa iyong universidad. Magkita-kita tayo at pag-usapan ito. Tumugon naman kaagad si Yael. Bagaman ayaw siyang makita ni Jasmine, hindi niya ito kayang tanggihan dahil humihingi siya ng tulong sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Fenderson ay normal na hindi hihingi ng tulong kahit na sila ay hinimok sa isang sulok. Ang pagmamana ni Jasmine ng mga pag-aari ng kanyang pamilya ay hindi nangangahulugan na ang pamilya Fenderson ay babalik kaagad sa limelight. Hindi bababasa, hindi nila binabalak na gawin iyon sa sandaling ito. Bamulong si Jasmine ng kalahating pusong tugon bago tumambet. Hindi nagtagal, nakarating sa universidad si Yael. Hawak-hawak niya ang isang palumpo ng mga sariwang bulaklak nang siya ay dumating. Jasmine, kung naaalala ko ng tama, ito ang unang pagkakataon na gumawa ka ng hakbangin na tawagan ako at hilingin na makipag-date ako. Spare me the nonsense. Naayos mo na ba ang issue? Tanong ni Jasmine na nakabras ang mga braso. Nauna namang natigilan si Yael sa kanyang kilos. Pagkatapos nito, ngumiti siya at sinabi, tinawag ko siya. Ngunit ang bastard na si Colton ay nakatanggap ng isang medyo masamang pagkatalo sa oras na ito tila. Galit na galit siya at hindi man lang niya ako pinakinggan. Wala talaga akong ideya kung paano malutas ang isyong ito at hindi tulad ng maaari kong talunin ang batang iyon dahil praktikal kaming lumaki na. At saka parang iyong kaklase mo ang nauna sa kanya. Mukhang hindi makatuwiran para sa akin na makialam sa usaping ito. Sabi ni Yale. Ikaw. Bahagyang natigilan si Jasmine. Mabuti hindi ako hihingi ng tulong sa iyo. Aayusin ko ang mga tao mula sa iba pang mga pamilya na gawin ito. Hindi na pag-isipan ni Jasmine na hindi man lang gawa ng ganoong maliit na kilo si Yael para sa kanya. Sa sandaling iyon kumilos siya ng walang kabuluhan at tumawag ng ilang iba pang mga pamilya na umaasa sa kanyang pamilya. Nais niyang makialam sila sa pag-areglo ng pagtatalo na ito. Sa huli, natagpuan nila ang lahat ng mga uri ng mga dahilan upang tanggihan ang kanyang kahilingan. Si standing sa tabi niya, walang imak na ngumisi si Yael sa sarili. Biglang napagtanto ni Jasmine ang nangyayari. Ito ay tulad ng naisip niya. Ang pangyayaring ito ay hindi kasing simple ng pagtingin nito sa ibabaw. Bukod, ang mga pamilyang iyon ay malinaw na sumusunod sa pamumuno ng pamilyang Schuyler. Tigilan mo na ang sobrang tigas ng ulo, Jasmine. Kung kakausapin mo ako ng maayos, magagawa ko ang lahat para sa iyo. Hindi mo rin kailangang mag-alala ang iyong sarili kay Colton o kung ano ang ginagawa ng ibang mga pamilya. Kahit anong gusto mo, naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Panipi. Kabanata 726. Sabi ni Yael. Nang tumigil na lamang si Jasmine sa pansin, kinuha niya ang pagkakataon at hinawakan ang kamay nito. Pawala. Halos agarang reaksyon ni Jasmine.
Tinulak niya ang kamay ni Yael. Napakalakas ng puwersang tinaggal niya mula sa pagkakahawak nito na binasag nito ang mga sariwang bulaklak na hawak ni Yael sa lupa. Napatingin si Yael sa mga rosas na nagkalat sa buong sahig. Natigilan siya. Sa unibersidad, maraming mga batang babae ang dumaan sa kanila. Kuminto silang lahat sa kanilang mga truck at tinitigan ang eksena sa harap nila. Wow! Siya ba ay literal na binaril lang? Haha! Ang taong ito ay tila napakahusay na bihis. Natapos pa rin ba siya ng pagtanggi ng mismong Diyosa? Tama iyan. Ay hindi paraan na ibibigay ng ating Diyosa ang kanyang pagmamahal at pagmamahal sa ilang mga random na chap. Hindi mapigilan ng mga batang babae ang pagtakip ng kanilang mga bibig habang banibiro nila si Yael. Kung tutuusin, hindi lamang ang hitsura ang tiningnan ng mga kababaihan kapag hinuhusgahan ang isang lalaki. Isa sa alang-alang pa rin nila ang kanyang estilo, kung paano kasya sa kanya ang kanyang damit, kung gaano kamahal ang kanyang damit at lahat ng jazz na iyon. Hindi mahalaga kung ang isang lalaki ay mas mababa sa average sa mga tuntunin ng hitsura. Hindi bababa sa kailangan niyang bihis at magkaroon ng magandang ugali. Kung ang isang tao ay hindi maganda ang pagbibihis, siya ay magiging isang mababang tao kahit gaano siya kagwapo. Ngunit ngayon na ang lalaki ay nabigo sa pagtatapat ng kanyang pag-ibig, gaano man siya bihis, hindi na siya magiging karapat-dapat sa kanilang paningin. Sa makatuwid, nagsimula silang bumulong at humajijek sa bawat isa. At ang mga halakhak na iyon ay narinig ni Yael. Pinuno siya nito ng malalim na kahihiyan at galit. Kung hindi dahil sa iyo, Jasmine, hindi ako magdusa ng ganoong kahihiyan. Jasmine, anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba nakikita kung gaano kita kamahal? Bakit hindi mo gantihan ang damdamin ko? Palaging dinidirekta ni Yael ang kanyang mga pagkabigo sa loob. Ito ang kanyang pangwakas na dayami. Ito ang araw na sa wakas ay pinakawalan niya ang kanyang kaguluhan sa panloob. Sa init ng sandali, galit na hinaampas niya si Jasmine. Baliw ka. Sumilip si Jasmine kay Yael sabay inis. Mabilis siyang tumalikod at aalis na sana. Wala siya sa mood makinig sa susunod na sasabihin niya. Dahil malinaw na alam ni Jasmine kung anong uri ng tao si Yael. Ang tanging nararamdamang mayroon siya para sa kanya at sa kanyang ama ay naiinis at kinamumuhian, wala nang higit pa, walang mas kaunti. Matagal na kitang minahal. Hindi mo man lang ako binibigyan ng pagkakataon na marinig ako. Tumigil ka dyan. Ang mga mata ni Yael ay naging dugo. Pakiramdam niya ay natapakan lang ang kanyang pagmamataas. Iba ang kahihiyang na dinanas niya dati. Ngayon, hindi man alintana ni Jasmine na nasa harap sila ng lahat ng barilin siya nito. Pagkatapos ay tumakbo siya at naabutan siya. Diretso niyang hinawakan ang kamay ni Jasmine. Hinihiling ko sa iyo na pakinggan mo ako. Pakawalan mo ako. Baliw ka ba? Petampal. Lalong nag-alala si Jasmine kaya't sa likas na ugali, binigyan niya si Yael ng masakit na sampal sa pisngi. Ang mga batang babae na nakatayo sa kanilang paligid ay nagpatotoo sa eksena. Ang mga panga nila ay napanganga sa pagtataka habang pinagmamasdan ang eksena. Ginawa nito si Yael na nag-freeze agad. Mindy, Teryo na. Hawak ni Jasmine ang kamay ni Mindy at pakaliwa pagkatapos nito. Jasmine, gaano ka kalupit? Maraming mga batang babae na nagkagusto sa akin, ngunit hindi ko pa sila tinatrato ng katulad ng pagtrato ko sa iyo. Tingnan kung paano ko ibinaba ang aking sarili alang-alang sa iyo. Tandang pananong. Handa pa nga akong talikuran ang aking dignidad. Ngunit parang wala ka man lang pakialam sa akin. Mahigpit na kinuyam ng mga kamao ni Yael pinapanood habang iniiwan siya ni Jasmine. Namumula at may dugo ang kanyang mga mata. Jasmine, sinampal mo siya dahil lang sa isang walang kabuluhang kapakanan. Hindi ba masama iyon? Alam ni Mindy na ang pamilyang Skyler ay hindi dapat maliitin. Mabilis siyang pinapaalala sa kapatid ang katotohanan iyon. Isang maliit na kapakanan. Talaga bang naiisip mo na ito ay isang walang kabuluhan na relasyon? Palagi na akong sinasaktan ni Yael ngunit alam mo kung bakit galit na galit ako sa kanya. Palagi kasi siyang mahilig mag-trato sa iba na parang tanga. Malinaw na si Yael ang nasa likod ng pangyayaring ito. Hindi lamang niya nais na ako ay may utang sa kanya, pinaplano niyang ipakita sa akin kung gaano kalakas at maimpluwensya ang pamilyang Skyler. Ang iba pang mas maliliit na pamilya ay naging mga kakulangan ng pamilya Skyler. Upang magamit ang parehong kabaitan at kalupitan, iyon ang siyang nakakainis sa kanya. Kaya lang naiinis ako sa kanya. Hindi ko mapigilan ang pagsisinungaling sa sarili ko tungkol dito. Sabi ni Jasmine. Damn. Naiintindihan ko ito ngayon. Hindi nakakagulat na nakangiti siya ng may kumpiyansa sa iyong pagtawag sa telepono. Siya talaga ay isang tuso na bastard. Jasmine, paano natin malulutas ang isyong ito ngayon? Tanong ni Mindy. Pagkatapos nito, nanlaki ang mata niya. Jasmine, bilisan mo at tingnan mo. Hindi ba Colton yan? Daladala niya ang 1 toneladang tao. Teka, papasok sila ngayon sa akademikong gusali.
Panipi, Kabanata 727. Hindi talaga makakatulong si Jasmine sa paglutas ng isyo kahit na gusto niya. Bagaman nais niyang ipahiram kay Isabel ang isang tumutulong, hindi niya magagamit ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang miyembro ng pamilyang Fenderson upang matulungan sila. Sa kabilang panig, nakita ni Gerald ang isang malaking pangkat ng mga tao na nagmamadali sa Union na klase. Halos takot sa kamatayan si Isabel nang nangyari ito. Kahit si Warren ay lumitaw na medyo natakot ngayon. Malinaw, ang insidente ay mabilis na lumalayo nang hindi makontrol. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Mukhang hindi sila mapigilan ng tagapamahala ng guro ng matagal. Umiiyak si Isabel sa takot habang sinabi ito. Sa wakas, tumingin si Warren kay Maya. Maya, hindi mo ba ipinagpalat ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnay kay Yuna noong isang araw? Kung talagang wala na kaming pagpipilian ngayon, pumunta at maghanap ng tulong mula kay Yuna. Sinabi niya na maaari naming ma-hit up siya kung nahaharap tayo sa anumang mga problema. Sinabi ni Maya, ngunit nag-aalala ako na naging mabuti lang sa amin si Yuna. Kung tutuusin, anong uri ng katayuan at pagkakakilanlan ang mayroon siya? Gaano kasigurado na matutulungan niya tayo? Tila malinaw na ang pagkuha ng tulong mula kay Yuna ay sumagi sa isip ni Maya. Huwag muna nating abalahin yan. Ngayon, isa lang ang shot namin at kasama iyan si Yuna. Sabi ni Warren. Kapwa sina Wyatt at Isabel ay ganap ding naglagay ng kanilang pag-asa kay Maya. Mabuti, susubukan ko. Bahagyang tumango si Maya. Tinawag niya ang numero na naiwan agad sa kanya ni Yuna. Nagulat siya na agad na kinuha ni Yuna ang kanyang tawag. Di makipagpalitan ng kasiyasang si Maya kay Yuna. Pinagsama niya ang lahat tungkol sa pangyayaring iyon sa pagmamadali kay Yuna. Yuna, maraming salamat. Mas makakabuti kung titingnan mo ito. Malinaw na nangako si Yuna na tutulong sa paghusga sa pamamagitan ng pagkakasigla ng tunog ni Maya. At hindi nagtagal bago bumalik ang tawag ni Yuna. Maya, ang insidenteng ito ay iba sa nauna. Tumulong ako upang magtanong tungkol dito. Susubukan kang tulungan ni G. Holden, ngunit kailangan mong pumunta at makilala si G. Zarter ng Salford Province upang makita kung paano mo ito malulutas. Nais malaman ni G. Zarter ang bawat maliit na detalye tungkol sa pangyayaring ito bago siya magpasya kung nais niyang magbigay ng isang kamay sa iyo. Iyon ang pinaka magagawa ko para sa iyo. Bamaantong hininga si Yuna at sinabi. Nang tawagan ni Yuna si G. Holden ngayon lang siya ay sumangayon na tulungan sila. Nakipag-ugnay pa siya kay G. Zarter upang pag-usapan ito. Si G. Holden ay ninong ni G. Crawford kaya syempre, hindi kayang bayaran ni Zarter na hindi aliwin ang kanyang mga kahilingan. Ang konklusyon ay kailangan nilang makilala ng personal si G. Zarter. Hindi bababa sa kailangan niyang malaman ang mga sulok ng insidente. Matapos isabit ang telepono, si Maya at ang iba pa ay mabilis na umalis sa lugar. Napakaswerte nila. Nagulat ako na may isang taong handang tumulong sa kanila. Naiinis na sabi ni Marvin. Mapait na ngumiti si Gerald habang umiling. Siya ang tutulong sa kanila sa huli. May mga pagkakataong nais ni Gerald na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan at katayuan sa buong mundo. Sa ganoong paraan, ang karamihan sa problemang kinakaharap niya ay matatanggal sa kanyang buhay. Ngunit tulad ng kung paano siya binalaan ng kanyang ama, ang mga bagong problema na susulpot sa pagsunod sa gayong kilos ay hindi kukulangan sa kinakaharap niya ngayon. Sa makatuwid, siya ay natigil sa pagitan ng isang bato at isang mahirap na lugar pagdating sa mga bagay na tulad nito. Kapag hindi niya mahanap ang kanyang mga target, hindi nag-abala si Colton sa pagbibigay ng mahirap sa natitirang mga mag-aaral. Ang iba ay pinayagan na dumalo sa kanilang aralin ng payapa. Matapos magkaroon ng 4 na aralin sa umaga, malaya sila sa hapon. Babalik na sana si Gerald sa villa. Sa sandaling iyon nang makatanggap ng tawag si Gerald. Ito ay isang tawag mula kay Barry. Ginoo Crawford, sa wakas ay natagpuan namin ang ilang mga pahiwatig tungkol kay Zara pagkatapos naming maghintay sa buong nakaraang araw, tuwang-tuwa na sinabi ni Barry sa telepono. Oh, mabuti yan. Pupunta ako sa lugar mo ngayon. Parang excited din si Gerald. Si Barry ay tila medyo abala sa kabilang dulo ng telepono. Hindi gaanong sinabi si Gerald. Binaba niya kaagad ang telepono upang payagan siyang gawin ang kanyang trabaho. Kabanata 728. Sa sandaling iyon, diretso ni Gerald ang kanyang kotse sa bilya ni Barry. Nang marating niya ang lugar na iyon, natuklasan niya na maraming mga kotse ang nakaparada sa labas ng mga pintuan. Si Barry ay may napakakomplikadong mga relasyon sa interpersonal. Mayroong tontoneladang mga tao na nais na makita siya. Alam ito, hindi gaanong nagulat si Gerald sa pagtuklas. Nangangahulugan lamang ito na kailangan niyang iparada ang kanyang kotse ng mas malayo sa bahay. Paglalakad sa lugar, nalaman niya na si Barry ay talagang puno ng mga trabaho na dapat gawin. May isang mahabang linya na patungo sa pintuan ng kanyang opisina.
Ito ay higit pa o mas kaunti katulad ng naranasan ni Zack. Maraming tao ang nakatayo sa labas ng pintuan. Para bang nakita ni Barry ang bawat isa sa kanila. Masakit na tawa ni Gerald sa sarili. Pagkatapos nito, lumapit siya sa Vilya. Maya, hanggang kailan tayo maghihintay? Maraming ng tao dito. Ang aking ama ay hindi pa nakakauwi. Nag-aalala akong may sakit. Nakatayo sa gilid, naghintay si Isabel at ang iba pa. Sa sandaling iyon, nag-aalala silang naghihintay. Huwag kang mag-alala. Sinabi ni Yuna na sasalubungin kami ni Gizarter upang malaman ang tungkol sa pangyayaring ito. Makikita niya tayo sa ilang sandali, naniniwala ako. Sabi ni Maya. Isang single ang narinig. Damn it. Nagtataka ako kung bakit abala si Gizarter. Naghihintay kami ng 2 oras ngayon. May naiinip na sabi. At sa sandaling iyon biglang natigilan si Maya. Sinulyapan niya ang isang bata na kakapasok lang sa lugar na iyon mula sa labas. Sa totoo lang, maraming tao ang tumingin doon sa sandaling ang bata ay huminto sa mga pintuang daan. Pagkatapos ng lahat, karamihan sa mga tao na naroon ay nais makilala si Gizarter upang makipagnegosasyon sa kanilang plano sa negosyo o nagpapatuloy na mga proyekto. Natatakot silang baka makilala nila ang kanilang mga karibal sa sandaling iyon. Ang paghamak ay nasa isang mataas na oras nang makita nila na nakaharap sila laban sa isang batang-bata sa merkado. Paano makakapunta ang isang tao kagaya niyan at makilala si Gizarter para sa negosyo? Tagumpay. Ang taong pinag-uusapan nila, syempre, walang iba kundi si Gerald. Nakita ni Gerald sina Maya at Isabel na nakatayo sa pila. Ngunit hindi inisip sa kanya na nandito pa rin sila habang isinasaalang-alang kung gaano karaming oras ang lumipas. Hindi rin sila iniwasan ni Gerald. Lumakad siya saka nagtanong, naghihintay ka pa ba dito? Manalo ka, bakit ka nandito? Sa sandaling makita ni Maya si Gerald, naalala niya ang hindi mabilang na beses na pinahiya niya. Labis siyang naiirita sa kanyang hindi na ipahayag na pagdating. Tulad ng para kay Isabel, ito ay kahit na higit pa ang kaso. Kitang-kita siyang napuno ng galit nang tumingin siya kay Gerald. Kung si Gerald ay nagbigay ng pansin kay Fabian, hindi sana siya nasaraan ng loob, kung gayon ay wala si Isabel sa masamang pakiramdam sa loob ng ilang magkakasunod na araw. At kung hindi niya siya sinipa kahapon, hindi mawawala ang cool niya kinaumagahan nang bugbugin niya ang mapaghiganti na mga anak na mayaman. Upang malinaw na sabihin, ang pinagmula ng kanilang sakuna ay si Gerald. At least, ito ang naisip ni Isabel. Bakit siya dumating? Dapat ay naparito siya upang kuskusin ang asin sa ating mga sugat. Gerald, hindi ko inasahan na ikaw ay isang napakasindek na tao. Nakakadiri talaga. Napaka-asar ko. Matigas ang reaksyon ni Isabel. Ang reaksyon ni Maya ay halos pareho sa Isabel. Malinaw na sumang-ayon siya sa sinabi ni Isabel. Gerald, alam ko kung gaano kayaman ngunit hindi ka garantiya na kumilos ka ng napakahusay tungkol dito. Paano ka makarating dito at tumawa sa aming sakit? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, hindi ko hahayaan ang isang tulad mo na aliwin ang pagdurusa ko. Nag-aalalang sabi ni Maya. Tagumpay. Umiling si Gerald at ngumisi ng mapait. Sa totoo lang, naramdaman ni Gerald na ang sadistikong tagiliran niya ay nasiyahan na sa paningin nila na nakatayo rito. Pagkatapos ng lahat, ginamit nila ang kanilang mga koneksyon at nahanap sina Yael at Gizarter. Hindi balewala ni Gerald ang paggawa ng pabor kay Maya habang medyo malaki ang naidudulot nito. Kung tutuusin, siya ay ang kanyang dating kaklase. Ngunit ngayon, hindi man lang pinansin ni Maya ang pagkakaibigan nila noong nakaraan. Para bang kahit anong gawin niya ay bagyin lang siya ni Maya at magmamaliit sa kanya. Sa makatuwid, si Gerald ay nakangiti lamang ng walang magawa. Ikaw ay mali. Wala akong kalooban at lakas na bigyang pansin ka araw-araw. Ako ay ang nosy ng isang tao upang magmadali dito upang lamang tikman ang lasa ng iyong sakit at paghihirap. Sambit ni Gerald habang sumulyap kay Maya. Pagkatapos nito, isinuot niya ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa at dumiretso sa pasukan ng Vilya. Kabanata 729. Sino ang taong ito? Gaano siya kaimpit? Hindi ba siya maaaring kumilos tulad ng isang desenteng tao? Tama iyan. Ito ang pintuan ng Vilya ni Gizarter. Paano naglakasloob siya sa paglalakad na para bang ito ang kanyang bahay? Hindi ba niya nakita na nakatayo kami sa isang linya para sa isang sandali, maraming tao ang nagsimulang bumulong sa kanilang sarili. Tungkol naman kina Maya at Isabel, hinihintay nila kung paano mapahiya si Gerald sa harap ng lahat. Ito ay dahil si Barry ay isang malaking pagbaril sa lalawigan ng Salford at mayroon siyang napakalaking impluensya. Bukod siya ay partikular na masigasig tungkol sa pagpapanatili ng tradisyon at pag-arte ng may kahinahunan. Kung may kumilos ng walang kabuluhan, ang taong iyon ay mabibigyan ng pasaway. Sa sandaling iyon kumatok si Gerald sa isang pintuan.
Ang pinto sa sala ay binuksan ng isang mayordoma. Hinahanap ito ng taong ito, nililigawan niya ang kamatayan. Sa palagay ba niya maaari siyang mauna sa atin sa pag-arte ng ganito? Haha, alam kong maraming mga bata na tulad niya. Gagawa lang siya ng tawanan sa sarili niya. Nakalaan siya na hindi makakamit ang anumang mahusay sa kanyang buhay. Sumali ang iba at sinimulang bagyain si Gerald. Mr. G. Crawford, ikaw yan. Bulalas ng mayordoma dahil sa pagtataka. Agad siyang yumuko papunta sa kanya. Oo, nakita kong medyo abala siya kaya't naghintay ako sa labas ng medyo matagal. Mapait na tumawa si Gerald. Oo, G. Crawford, sa ganitong paraan mangyaring. Hindi nagtagal ay inimbitahan ng mayordoma si Gerald sa bahay ng mabilis. Kung si Gerald ay hindi isinasaalang-alang bilang isang mahalaga at kilalang panauhin, kung gayon walang magiging bagay tulad ng isang mahalaga at kilalang panauhin sa mundong ito. Ano? Ang eksenang iyon ay nakatulala sa bawat isa sa kanila na nakatayo sa pila. Anong uri ng batang Panginoon iyon? G. Crawford. Hindi ko pa siya naririnig. Ngunit hindi ko pa nakikita si G. Mullans na kumilos ng ganyan dati. Totoo yan. Sino nga ba siya? Natigilan ang lahat. Pati ang bibig ni Maya ay napanganga sa hindi makapaniwala. Nagsimula ng magpampang puso niya. Pakiramdam niya ay para itong isang ilusyon kung saan siya ay walang magawa kapag nakikipaglaban-laban sa pagtaas ng tubig. Isang bagay na kinamumuhian niya ang nangyari. Si Maya ay palaging minamaliit si Gerald mula noong sila ay nasa high school at ang pakiramdam na iyon ay nagpatuloy hanggang ngayon. Kahit na nag-aaral ng mabuti si Gerald noong high school, ipinapalagay ni Maya na wala siyang maliwanag na inaasahan sa hinaharap. Lahat ng nakakakilala kay Maya ay nakita siya bilang isang prangka na tao. Minsan siya ay tuwirang nagsasabi ng mga bagay at ang iba ay maaaring hindi sinasadyang nasaktan sa proseso. Upang linawin ito ng malinaw, si Maya ay palaging may isang pakiramdam ng higit na kagalingan kaysa sa kanyang mga kapantay. Ngunit sa ilang kadahilanan, kapag kasama niya sina Warren at Jameer, si Maya ay kikilos sa isang hindi pangkaraniwang nakalaan na paraan. Ngunit malinaw na mababa ang tingin niya kay Gerald. Ngunit ngayon, nalaman niya na ang taong palagi niyang minamaliit ay talagang maruming mayaman. Siya ay naiiba mula sa nakaraan at siya ay mas mayaman kaysa sa kanya. Natagpuan ni Maya ang katotohanan iyon na isang matigas na pil na lunukan. Ginawa niya ang lahat ng mga uri ng mga dahilan upang kumbansihin ang kanyang sarili. Maaaring nanalo si Gerald ng isang loterya kaya't siya ay yumaman. Na ang kanyang premyong pera ay mauubos pagkatapos ng ilang taon. Bukod, ang pera na mayroon siya ay hindi nauugnay dahil kulang siya sa mga koneksyon upang gumana ang mga bagay. Tahimik na ngumisi si Maya. Sa isang modernong lipunan, ang isa ay halos walang silbi kung wala siyang koneksyon sa mga makapangyarihang tao. Ito ang paulit-ulit na sinabi ni Maya sa sarili sa nakalipas na ilang araw na paginhawahin ang sarili. Ngunit ngayon kinailangan niyang makilala si G. Zarter upang humingi ng tulong sa kanya. Muling lumitaw ang kanyang bangungot nang mapagtanto niya na si Gerald ay may libreng pag-access sa pag-aari ni G. Zarter. Mukhang higit pa sa mababaw na mga kakilala. Hindi ko alam na kilala ni Gerald si G. Zarter. Naging balisa si Isabel. Ngunit kahit balisa siya, wala siyang ibang pagpipilian. Walang makakatulong sa kanya. Ang nag-iisa lamang na pagbaril niya ay kasama si G. Zarter, ngunit may pagkakataon pa rin na baka tanggihan niya ito. Maya, bakit hindi mo tawagan si Gerald? Ang aming mga pag-aalala ay tiyak na malulutas kung nais niyang sabihin ang isang bagay na maganda para sa amin. Si Warren ang nagsalita sa oras na ito. Ako, medyo nag-alala si Maya na para bang sinampal siya sa mukha. Tama yan, Maya. Kung sa bagay, nagustuhan ka ng lalaking iyon noong nakaraan at ikaw ay mga kamag-aral sa high school. Mas makakabuti kung magsalita ka para sa amin. Kung hindi, kakailanganin nating tumayo sa linya sa buong hapon at maaaring hindi natin masalubong sa oras si G. Zarter. Ang isyong ito ay maaaring maging isang bagay na mas seryoso pagkatapos. Nag-aalalang sabi ni Warren. Totoo yan, Maya. Pumunta at humingi ng tulong kay Gerald. Siguradong tutulungan niya tayo. Sa wakas ay sumuko na si Isabel. Si Maya ay medyo may problema. Kabanata 730. Sa sandaling iyon sinabi ni Maya na, sa totoo lang, hindi ako sigurado kung magkaibigan ba tayo sa ngayon. Kahit nahilingin ko sa kanya na tulungan ako, malamang natatanggihan niya ako. Ngunit susubukan ko ito. Masungit niyang pinalo ang kanyang cellphone at tinawag ang numero ni Gerald. Nakaramdam siya ng pagkakasalungatan tungkol dito. Mapipilitang humingi ng tulong mula sa isang taong minamaliit niya. Hindi man sabihing ang katotohanan na minsang sinaktan niya siya ng mga masakit na salita sa nakaraan. Ngunit talagang kailangan niya ng tulong ni Gerald upang malutas ang isyong iyon.
Hindi inisip ni Gerald na si Maya na kasing pagmamalaki ng isang peacock ay tatawagan siya sa sandaling ito. Sa instant na iyon humagalpak siya ng tawa sa sarili. Ano ang mali? Tanong ni Gerald. Gerald, ikaw kilala mo si G. Zarter. Sobrang lamang ng boses ni Maya. Oo, kilala ko siya. Sabihin mo lang sa akin kung ano ang gusto mong sabihin. Magaan na sabi ni Gerald. Dapat mong magkaroon ng kamalayan na nasa matinding kaguluhan tayo ngayon. Kung kilala mo siya, inaasahan kong matutulungan mo kaming ipakilala sa kanya o kahit papaano, banggitin ang mga pangalan namin sa harap niya. Namula ang mukha ni Maya nang sabihin ito sa kanya. Walang problema kung gusto mong banggitin ko ito sa kanya. Ngunit ang problema ay, ano ang makukuha ko mula rito? Bigyan mo ako ng isang mabuting dahilan kung bakit kita dapat tulungan. Ngumiti si Gerald at sinabi, Ako, paano naman ito? Maaari kang pumasok sa bilya kasama si Isabel upang talakayin ito. Ngunit kayong dalawa lang ang pinapayagang pumasok. Sabi ni Gerald. Mabuti. Pagkatapos nito, binabanan ni Gerald ang telepono. Malinaw na narinig ni Isabel at ng iba pa ang kanilang conversion. Maya, ano sa palagay mo? Bakit tayong dalawa lang ang hiniling ni Gerald na pumasok sa bilya na iyon? Alam mo bang nakipag-away ako sa kanya dati? Hindi banggitin ang hindi mabilang na mga beses na napunta kami sa isang pandiwang laban. Nag-aalala ako sa mga gagawin niya sa akin kapag tila naisip ni Isabel ang lahat ng una pa. Tumalikod siya saka nahihiya. Hindi siya maglakas loob na gawin iyon. Hindi ako naniniwala na may gagawin siya sa amin. Alam ko kung anong uri siya ng isang tao. Pagpasok namin sa bilya, hayaan mo akong makausap siya. Pwede kang manatili sa likuran ko. Naisip ni Maya sa kanyang sarili, Gerald, medyo may kakayahan ka na diba? Ngunit hindi ko ito binibili kahit kaunti. Ano talaga ang magagawa mo? Parehong sina Maya at Isabel ay dinala sa bilya ng isa sa mga tagapaglingkod na nagtatrabaho roon. Ang bilya ni G. Zarter ay talagang napakalawak. Mayroong higit sa 10 mga lingkod sa silong. Inakay ng taong iyon silang dalawa hanggang sa unang palapag. Sa isang malaking silid ng komperensya. Ginoonan doon si Crawford. Magalang na sabi ng lingkod. Sige, salamat. Parang kinakabahan ang boses ni Maya. Binuksan niya ang pinto at pumasok sa silid ng komperensya upang matuklasan na nakabalot ito. Karamihan sa kanila ay nasa katanghaliang tao at ang kanilang mga sekretaryo ay naroon din sa kanila. Mayroong hindi bababa sa 40 tao na nakaupo sa loob. Halos lahat ng mga nasa edad na kalalakihan ay kilalang negosyante sa lalawigan ng Salford. Alam ni Maya ang kaunting mga ito sa pagbabasa ng mga pahayagan. Sa kabilang banda, si Isabel, alam agad na lahat ng ito ay malaking shot. Sa makatuwid, biglang naging tense ang kapaligiran. Ang labis na kinakabahan ni Maya at Isabel pareho ay ang katotohanan na si Gerald ay nakaupo sa upuan ng parangal sa conference desk. Sa kabilang banda, si G. Zarter ay nakaupo sa tabi ni Gerald. Dapat kayong magtungo ngayon. Gusto kong makausap sila mag-isa. G. Zarter, alalahanin mong bumalik dito matapos ka ng magnegosyo, inihayag ni Gerald. Oo, G. Crawford. Ang pangkat ng mga tao na iyon ay bumangon mula sa kanilang pwesto at sabay na sinabi. Ang pangyayaring iyon ay higit na nakakatakot kay Maya at Isabel. Pagkatapos lamang nilang lahat na lumabas ng silid na kapwa sila Maya at Isabel ay kumalas mula sa kanilang mental haze. Ngumiti si Gerald at tumingin sa kanila. Umupo ka ba? Bakit ka nakatayo doon? Gerald, sila, bakit kanila tinawag bilang Mr. Crawford? Kinakabahan si Maya ng kinakabahan matapos niyang tanungin ang tanong na may bahid ng hindi makapaniwala sa kanyang boses. Kabanata 731. Mahabang kwento. Hindi ko maipaliwanag ng malinaw sa iyo sa ilang mga pangungusap lamang. Ngumiti si Gerald at sinabi. Sa sandaling iyon, ilang mga tagapaglingkod ang pumasok sa silid sa isang magalang na pamamaraan bago ihain sina Isabel at Maya ng tsaa. Gerald, hindi ko alam kung anong uri ng relasyon ang mayroon ka kay G. Zarter. Ngunit alam mo na nakaharap kami sa isang matinding bantasa ngayon. Kung nagagawa mong tumulong taos puso kung inaasahan na gawin mo ito sa lalong madaling panahon. Sabi ni Maya. Masiglang tumango si Isabel. Gerald, hihingi ako ng tawad sa'yo. Pagkatapos nito, wala akong pakialam kung paano mo ako tretuhin. Gusto ko lang bigyan mo kami ng kamay. Sige, banggitin ko ito kay G. Zarter. Ngunit pagkatapos ng bagay na ito ay sumabog, umaasa ako na mayroon akong isang bagay na makukuha mula dito. Tumingin sa kanila si Gerald at ngumiti. Kung dumating sila ng mas maaga, tutulungan sana sila ni Gerald, walang mga tanong kahit na malamig at malayo ang pagtrato sa kanya ni Maya. Ngunit iba ang sitwasyon ngayon. Ang kanyang puso ay naging manhid sa puntong ito. Ngayon, mapait na nasiyahan si Gerald sa kanila.
Lalo na si Isabel. Humihingi sila ng tulong kay Barry at katumbas ito ng paghingi ng tulong kay Gerald. Tiyak na hindi sila tatanggihan ni Gerald. Ngunit kung nais nilang humingi ng tulong kay Gerald, ang ilang mga kondisyon ay dapat na matugunan muna. Sabihin mo sa amin, ano ang gusto mong makuha? Kinapa ni Gerald ang mga daliri. Makalipas ang ilang sandali, parehong lumabas sina Isabel at Maya sa lugar. Wala silang sinabi kina Warren at Wyatt pagkalabas ng lugar. Sinulyapan lamang nila ang mga lalaki bago maglakad ng walang salita. Natigilan ito pareho nina Warren at Wyatt. Ngunit naabutan pa rin nila sila at umalis na. Matapos iyon ay tapos na, pinuntahan ni Barry si Gerald. Ang insidente kung saan nakita ni Isabel na siya ay naiipit ay hindi gaanong mahalaga, ayon kay Gerald kahit papaano. Sa kanila naman, ito ay isang bagay na nagbanta sa kanilang buhay. Ang pamilyang Moore ay suportado ng pamilyang Schuyler. Ngunit kailangan pa nilang bigyan si Barry ng ilang mukha. Orihinal na naroon si Gerald sa bilya para sa isang bagay na mas mahalaga kaysa sa kinakaharap ni Isabel. Ginoo Crawford, ito ay isang pangunahing pagtuklas. Nagawa naming subaybayan kung nasaan ang kasambahay ni Zara na malapit sa kanya dati. Kami ay gumawa ng maraming pagsisiyasat at nagbayad ng isang mabigat na presyo para dito. Nalaman namin na iniwan ni Zara ang pamilya Fenderson higit sa 20 taon na ang nakalilipas. Maliwanag, mayroong isang malaking tunggalian sa pagitan niya at ng kanyang pamilya. Sa kasagsagan ng alitan, iniwan niya ang pamilya sa kanyang kasambahay. Dinala pa nila ang isang sanggol na lumipas pa lamang ng 1 buwan. Sabi ni Barry, napatayo si Gerald nang marinig iyon. Iyon ay talagang isang napakahalagang pahiwatig. Isang sanggol na nag-iisang buwan. Maaari ba itong si Keita? Sinenyasan ni Gerald si Barry na ay talye pa ang usapin. Lumalabas na ang katotohanan ay hindi ganoon kalayo sa naisip niya. Nang si Gerald ay nasa Mayberry, tinanong niya si Zack na siyasatin ang insidente. Ipinaalam naman ni Zack kay Barry ang tungkol sa bagay na ito upang may sigawa pa ang kanyang pagsisiyasat dito. Nag-uukol ng pansin si Barry sa bagay na ito. Nagtapon siya ng $15 milyong na halaga ng mga asset sa misyon na subaybayan ang babaeng nagngangalang Zara. Sa wakas, hinukay nila ang ilang insidente na nauugnay sa pamilyang Fenderson. Tungkol sa kasalukuyang kinaroroonan ng kasambahay ni Zara, ito ay isang matandang lalaki na kinuha ito sa kanyang sarili at nakipag-ugnay sa kanila noong nakaraang araw. Ang matandang iyon ay nagpatakbo ng isang hotel minsan sa nakaraan. Naalala niya ng malinaw ang eksena. Ito ay sa isang gabi 22 taon na ang nakalilipas. Umuulan ng mga pusa at aso sa labas. 2 babae at isang sanggol ang nadapa sa lobby ng kanyang hotel. Mukha silang balisa. Ang babaeng may hawak ng sanggol ay nababad ngunit ang mga damit ng sanggol ay tuyo. Ngunit ang babae ay medyo maganda. Sa kabila ng katotohanang maraming taon na ang lumipas, naklik niya ang kanyang dila nang maisip niya iyon. Inangkin niya na hindi pa niya nakilala ang gayong magandang batang babae sa kanyang buhay. At nakatayo sa tabi niya ay isang babae na 30 taon. Kabanata 732. Patuloy na tinutukoy siya ng babaeng iyon bilang binibini. Mukha silang nagmamadali at nais nilang manatili doon. Ngunit may isang bagay na ikinagulat ng matanda. Sinabi ng babaeng iyon na wala silang pera sa oras na iyon at kakailanganin nilang maghintay hanggang sa susunod na hapon bago ang isang tao ay maipadala sa kanila ang pera. Sa makatuwid, tinanong nila ang matandang lalaki na huwag mag-alala tungkol doon. Ngunit ang matanda ay matagal nang nagpapatakbo ng hotel. Siya ay isang bihasang veterano sa laro ng buhay. Paano siya magiging handa na makompromiso? Napagtanto na nabigo silang kumbensihin siya, ang magandang babae, na may hawak ng sanggol, ay naglabas ng isang pendant na jade at iniabot sa matanda. Sa kabutihang palad, ang matandang lalaki ay isang anti-gang mahilig. Sa sandaling makita niya ang pendant na jade, alam niya agad na ito ay isang mamahaling item. Nakita niya ang isang pangalan, Zara, na malinaw na nakaukit sa pendant na iyon sa jade. Dahan-dahan niyang napagtanto na maaaring may mga espesyal na pinagmulan. Sa makatuwid, hindi siya naglakas loob na saktan ang mga ito. Pumayag siyang payagan silang manatili doon. Sinabi ni Barry na ang matanda ay inilarawan ang insidente sa isang malinaw na pamamaraan kahapon. Sa gabing iyon, nakipag-ugnay pa siya sa ilan sa kanyang mga kaibigan pagkatapos niyang hawakan ang pendant ng jade. Hindi niya balak ibalik ito sa duo. Ngunit pinaalalahanan siya ng kanyang mga kaibigan na mas makakabuti kung hindi siya gumawa ng ganoong bagay laban sa may-ari ng napakahalaga at magandang pendant sa jade. Pagkatapos lamang marinig iyon ay nagpa siya ang matanda na kalimutan na iyon. Pagkatapos nito, naghintay siya hanggang 2:00 ng hapon kinabukasan. Tulad ng inaasahan, dumating ang isang binata. Nagdala siya ng maraming pera para kay Zara. Kasabay din nito na nakuha ni Zara ang kanyang pendant.
Pagkatapos magkasabay na umalis ang dalawang babae sa kanyang hotel. Hindi napunta sa matandang lalaki na pagkatapos ng 7 araw, ang babaeng iyon ay babalik sa kanyang hotel. Sa oras lamang na ito, hindi dumating ang kagandahang may hawak ng sanggol. Ang dumating ay ang babaeng nakatayo sa tabi ng kagandahan. Nagulat ang matandang iyon nang makita siya. 7 araw na ang nakakalipas, ang babaeng iyon ay mayroon pa ring rosa sa kanyang mukha. Ngunit ngayon siya ay sobrang payat at ang kanyang mukha ay mapatla. Para siyang multo. Sinabi niya na nandyan lang siya upang manatili para sa gabi. Nagtanong din siya tungkol sa isang lugar na tinawag na Howard County mula sa matandang iyon. Tiyak na alam ng matandang iyon kung nasaan iyon. Kung tutuusin, ang bahay ng kanyang manugang ay nandoon sa Howard County. Tumango siya ng bahagya. Ang babaeng iyon ay nagbigay ng maraming pera sa matanda. Halika sa susunod na umaga, ipinadala siya ng matandang lalaki sa Howard County mismo. Habang papunta doon, tinanong siya nito tungkol sa ginagawa. Sinabi niya na pupunta siya roon upang maghanap ng kanlungan sa isang kamag-anak. Pinapunta siya ng matandang iyon sa bahay ng kanyang kamag-anak. At iyon ang dahilan kung bakit binayaran siya ng babaeng iyon humigit kumulang $5,000 upang magpasalamat sa kanya. $15,000 ay hindi maliit na halaga. Marahil naalala ng mabuti ng matandang iyon ang pangyayari dahil dito. Naalala niya ang bawat solong detalye ng pangyayaring iyon. Tungkol sa pendant ng jade na ipinakita sa kanya ni Barry, nakumpirma niya na ito ay ang jade pendant na binigay sa kanya ng kagandahang iyon 2 dekada na ang nakakaraan. Paano niya makakalimutan iyon? Ginoo Crawford, sinabi niya sa amin ang address ng kamag-anak ng kasambahay na iyon kung saan siya nagpunta upang maghanap ng kanlungan. Nagpadala ako ng ilang mga tao upang siyasatin ito kagabi. Ngunit ang pamilyang iyon ay lumayo at ang kanilang bahay ay matagal nang nawasak. Ngunit huwag mag-alala, maaari kong mag-arantya na makakahanap kami kung nasaan ang pamilyang iyon sa isang araw. Sabi ni Barry. Bahagyang tumango si Gerald. Ginoo Zarter, iiwan ko ito sa iyo pagkatapos. Sa totoo lang, nagsampalataya si Gerald kay Barry na makayanan niya ng maayos ang pagsisiyasat na ito. Naramdaman ni Gerald na ngayon ay isang hakbang na siya palapit sa paghanap kung nasaan si Zara. Sa wakas, mahahanap niya kung nasaan ang biological ina ni Keita. Ngunit kailangan din niyang malaman ang tungkol sa pangyayaring iyon. Anong uri ng relasyon ang mayroon si Zara sa kanyang ama? Ginoo Crawford, may isa pang insidente. Hindi ko alam kung bakit mo hinahanap si Zara at hindi ko alam ang tungkol sa kung ano siya ngunit may isang bagay na dapat kong sabihin sa iyo. Biglang naging solemn na ang ekspresyon ni Barry. Ano ito? Kabanata 733. Sinabi ng matandang iyon na may isa pang pangkat na mga tao na nakilala siya bago kami dumating. Sila rin nagtanong tungkol sa insidente at nagtanong kung nasaan ang dalaga, sabi ni Barry. Nataranta si Gerald. Sino ito? Naisip niya na ito ay isang simpleng gawaing ibinigay sa kanya ng kanyang ama upang maghanap ng isang tao. Mukhang mas komplikado ang mga bagay kaysa sa una niyang naisip. Ngunit hindi gaanong pinag-isipan ito ni Gerald dahil wala itong silbi. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay upang hanapin kung nasaan ang katulong na iyon, ASAP. Sa instant na iyon, gumawa si Gerald ng ilang paghahanda at naghanda na pumunta sa Howard County. Kasabay nito, tinawag niya ang The Drake at Tyson duo na inuutos sa kanila na dalhin ang ilang mga tao at naroon kaagad. At ito din ang parehong sandali na nakatanggap siya ng isang mensahe sa group chat ng kanyang klase. Ito ay isang mensahe na ipinadala ng tagapayo. Tiningnan ito ni Gerald. Ito ay sa oras na ito. Sa isang mamahaling kotse. Miss, hindi pa natin nahanap kung nasaan ang ex-young lady. Ngunit nakakita kami ng isang napakahalagang pahiwatig. Kaugnay ito ng kanyang personal maid si Zinnia. Natagpuan namin kung nasaan siya. Noon, ang dalaga at Zinnia ay nanatili sa isang hotel. Seryosong pinakinggan ni Jasmine ang ulat ng kanyang nasasakupan. Tumango siya at sinabi, nagpadala ka na ba ng mga tao doon? Nagpadala pa kami ng maraming tao. May isa pang bagay na kailangan kong iulat sa iyo. Mukhang hindi lamang tayo ang nagtatanong tungkol sa kinaroroonan ng dalaga. Ang aming mga tao ay nagpunta at nakumpirma ito sa may-ari ng hotel ngayon lang. Sinabi niya sa amin na may isa pang pangkat na mga tao na naghahanap din ng dalaga. Ang mga ito ay medyo mapagbigay din sa kanilang pera. Sino ito? Sa sandaling iyon, may isang mahinang tupi sa pagitan ng mga kilay ni Jasmine. Pasensya na, miss. Hindi pa rin namin natuklasan kung sino sila sa ngayon. Ngunit sa palagay ko mas mabuti kung magsimula tayong kumilos ng may pag-iingat. Tumango si Jasmine. Mabuti. Kung gayon dapat kang kumilos ng mabilis. Siya nga pala, dalhin ang 12 guro mula sa pamilya. Ang aking tiyahin ay pambihirang walang awa sa kung paano niya pinanghawakan ang mga gawain sa nakaraan. Hindi ako nagdududa na nasaktan siya ng maraming tao.
Kung may naghahanap sa kanya, dapat ang pamilyang Fenderson ang gumagawa nito sa huli. Naiintindihan ko. Sa sandaling tapos na si Jasmine sa paghahanda, isang mensahe ang lumabas sa kanyang panggrupong chat sa klase. Ipinadala ito ng tagapayo. Bagaman normal na hindi madalas makipag-usap si Jasmine sa kanyang mga kaklase, miyembro pa rin siya ng panggrupong chat. Sumulyap siya sa mensahe. Lumalabas na ang tagapayo ay pinag-uusapan tungkol sa isang paglalakbay para bukas ng umaga na inayos ng guro. Nagkataon pupunta sila sa Howard County. Maraming tao ang pupunta doon. At ang person in charge ay si Marvin mula sa susunod na klase. Ang chubby fella ay nagiging mas may kakayahan ngayon. Pagbasa ng mensahe, ngumiti ng mapait si Jasmine. Pagkatapos ay bumaba siya ng sasakyan at bumalik sa universidad. Sa kabilang banda, hindi bumalik sa universidad si Gerald. Sa katunayan, napapaulam lamang niya sa universidad tungkol dito. Umalis siya agad sa Howard County sa lalawigan ng Salford. Hindi masyadong malayo ang pupuntahan niya. Mayroong isang proyekto sa pag-unlad na nangyayari sa lalawigan na iyon. Tulad ng para sa mga nasasakupan, nagpadala si Barry ng isang pangkat ng mga tauhan upang tumulong sa paghahanap doon. Sabik si Gerald kaya't sumugod muna siya doon na may iilan lang na tao. Parehong sina Keita at Barry ay magtutungo lamang sa Howard County matapos ang The Drake at Tyson duo ay nakarating sa Salford Province kasama ang kanilang mga nasasakupan. Si Gerald ay walang kalooban o lakas na lumahok sa pamamasyal na inayos ng universidad. Pagdating niya sa Howard County, nakakita siya ng isang hotel at naayos ang sarili. Pagkatapos ay tinanong niya ang kanyang mga sakop na pumunta at makipag-ugnay sa pangkat ng mga tao. Gerald. Nasa underground parking si Gerald. Tinugot niya ang wallet niya at papasok na sana sa elevator para bumalik sa kanyang silid. Sa sandaling iyon, narinig niya ang isang babaeng tinig na tumatawag sa kanya bigla. Tumalikod si Gerald at tumingin. Kitang-kita siya nang nagulat. Si Vincy iyon. Nakatayo sa tabi ni Vincy sina Leonard at dalawa pang babae. Damn! Si Gerald talaga. Nagkataon lang. Sinabi ng isa pang batang babae nang makita niya ang pagtalikod ni Gerald. Malinaw, nagulat siya nang makilala rin niya si Gerald. Noong una, hindi nakilala ni Gerald kung sino ang batang babae hanggang sa nagsalita ito. Gerald, duda ako na naaalala mo pa ako. Sinabi ng batang babae na iyon. Ang paraan ng pagsasalita niya ay parang may pagka-superior sa kanya. Siyempre kilala kita. Zyla Hoffman ka. Panipi. Kabanata 734. Nakangiting sabi ni Gerald. Noong nakaraan, si Zyla ay miyembro rin ng koponan ng kompetisyon ng high school. Naalala niya na siya ay nasa parehong klase ni Vincy kaya't ang mga resulta nito sa akademiko ay talagang napakahusay. Ngunit paano ang kanyang pagkatao? Siya ang maaraw na uri ng batang babae, ang uri ng batang babae na nagbubuhos lamang ng mga pag-vibe ng kabataan saan man siya magpunta. Malabo niyang kahawig si Maya sa mga tuntunin ng hitsura. Ngunit magkakaiba sila. Maraming kaibigan si Zyla. Ang mga taong iyon ay alinman sa mga ruffian na kaayla hilakbot sa kanilang pag-aaral ngunit may mabuting ugnayan sa lipunan o sila ay mayamang mga bata mula sa maimpluwensyang pamilya. Sa madaling salita, siya ay isang batang babae na nasiyahan sa maraming mga koneksyon at nasiyahan siya ng masidi. Sa kabila nito, ang kanyang mga resulta sa akademiko ay partikular na natitirang. Siya rin ay isang medyo emosyonal na babae. Bukod dito, si Gerald ay mayroong lahat ng mga maikling yugto sa kanya sa nakaraan na hindi masabi upang masabi lang. Ngayon parang si Zyla ay nakapasok sa Salford University kasama si Vincy. Nabanggit ito ni Vincy kay Gerald nang magkita sila ilang araw na ang nakakalipas. Hey! Sinulyapan ng mga mata ni Zyla si Gerald mula ulo hanggang paa. Hindi niya maiwasang sabihin sa panunuya, sinabi sa akin ni Vincy na pumunta ka sa County Salford. Hindi ka pa ba umalis? Gayon din, ano ang ginagawa mo sa isang napakagandang hotel? Oo. Aalis ako pagkalipas ng ilang araw. Masiglang tunog ni Zyla nang makausap niya si Gerald. Maaaring naalala niya pa rin ang hindi pagkakaunawaan na nangyari sa mga nakaraang taon. Siguro hindi. Gayunpaman, hindi masyadong masigasig si Gerald na makipag-usap kay Zyla. Humarap siya kay Vincy at tinanong siya, Vincy, anong ginagawa mo dito? Plano namin upang ayusin ang isang malaking pagtitipon dito. Ang mga kasintahan ni Zyla ay mayroong mga tiket sa pagpasok. Kaya't naparito kami upang magsaya kasama. Ginamo ni Vincy si Gerald sa isang nakakagulat na magandang pamamaraan. Umiti siya at sinabi, may boyfriend na si Zyla ngayon. Inulit ni Gerald ang sinabi. Umikot ang mga mata ni Zyla kay Gerald. Alam mo ba kung sino ang kasintahan ni Zyla? Anak siya ng pangulo ng isang nakalistang kumpanya. Sinabi ni Leonard na nagbitiw sa tungkulin.
Upang maitugma ang tono ni Leonard, tumango si Gerald ng bahagya, tila medyo nagulat. Siya ba ang taong galing sa high school si Gerald ang nabanggit mo dati? Sa sandaling iyon, isang batang babae na nakatayo sa tabi nila ang nagtanong. Siya ay alinman sa kaklase ni Vinci o Zyla. Medyo maganda rin ang hitsura niya. Nilinaw na kinausap siya ni Zyla tungkol kay Gerald noong magkasama sila noong high school. Ito ay dahil napansin ni Gerald na ang batang babae ay nakatingin sa kanya sa isang hindi pangkalakal at tamad na pamamaraan. Marahil ay may isang bagay sa kanyang mukha. Matapos ang batang babae ay tumingin sa kanya habang siya ay nagpout. Mukha siyang bumababa sa kanya. Hindi kailanman sasabihin ni Vinci ang tungkol sa mga bagay na ito, ngunit ang pareho ay hindi masabi kay Zyla. Oo ako. Nasa koponan kami ng kompetisyon noong high school kami. Umiti pa rin si Gerald at sinabi. Nga pala, Gerald, hindi ko nagawang itanong sa iyo. May girlfriend ka na ba? Kung hindi, maaari kitang ipakilala sa isa. Sagot ni Vinci. Parang may girlfriend si Gerald. Ngunit sa totoo lang, hindi nagpakita kay Vinci na siya ay nasa isang romantikong relasyon. Si Vinci ay walang anumang magagandang motibo nang sinabi niya iyon. Ipinagpalagay niya na maaaring nagsisinungaling si Gerald sa iba tungkol sa pagkakaroon ng kasintahan upang maprotektahan ang kanyang dignidad bilang isang lalaki. Bahagyang ito kung bakit nais niyang gawin siyang kasintahan. Halika na. Siyempre, wala naman siya. Gerald, bakit hindi mo isipin si Yasmina? Si Yasmina, bagaman mahirap si Gerald, siya ay isang matapat na tao. Hindi ba sinabi ng iyong ina na ipakikilala ka niya sa isang matapat na lalaki? Sundin niya ang iyong mga order tulad ng isang aso pagkatapos mong ikasal. Huwag maghanap ng sinumang katulad ng dati mong asawa. Pang-aasar ni Zyla at sinabi. Nako, Zyla, kung nagkaganito ka, magagalit ako. Napakasama mo. Sinimula ni Yasmina Will na asarin si Zyla ng mapaglaruan. Si Yasmina na nakipaghiwalay ay nakatingin kay Gerald. Napapangiti lang si Gerald ng mapait at umiling ng mapagtanto ang nangyayari. Sa sandaling iyon, Zyla, anong ginagawa mo? Bakit hindi ka lumapit? Narinig nila ang isang nakabubusog at malinaw na tinig. Hindi nagtagal bago nila nakita ang isang gwapong lalaki na nakaayos ang suit na naglalakad papunta sa kanila. Kabanata 735. Leon. Nako, nabunggo ko lang ang isang kaklase ko. Kinawayan ni Zyla ang mga kamay kay Leon ng may pagmamahal. Malinaw na boyfriend niya ito. Sa sandaling iyon, sinabi ni Vinci, Zyla, hindi mo ba sinabi na mayroon kang karagdagang tiket sa pagpasok ngayon lang? Hoy, baka maibigay natin ito kay Gerald. Sa loob ng maraming taon na kaming hindi nagkikita, hulaan kung maaari kaming ganap na makaupo at pag-usapan ang tungkol sa ating mga gininto ang araw. Ito, umiwas ng tingin si Zyla. Mabuti pagkatapos ay hahayaan natin ang tag ni Gerald. Maaari nating isama siya upang makatikim siya ng mabuting buhay. Gerald, bibigyan ka namin ng tiket. Sumama ka sa amin. Sabi ni Zyla. Oo, tara na. Wala kang nangyayari, hindi ba? Hinawakan ni Vinci ang braso ni Gerald at sinabing, mabuti. Bahagyang tumango si Gerald at pumayag na umalis. Kung si Zyla lang ang nag-aanyaya sa kanya, tatanggihan niya agad ang mga ito. Ngunit nagkaroon siya ng isang mabuting relasyon kay Vinci. Bukod, naghihintay si Gerald ng mga update mula sa kanyang mga sakop. Maaari rin siyang magkaroon ng kasiyahan sa proseso ng paghihintay. Sabay silang sumakay sa elevator at dumiretso sa ikalawang palapag ng hotel. May isang malaking bulwagan. Ito ay nakatuon sa pagdaraos ng mga pagtitipon o pagdiriwang. Ang lugar ay itinuturing na isang napakataas na hotel sa Howard County. Ipinakita ng lahat ang kanilang tiket sa pagpasok bago sila pumasok sa hall. Maraming tao. Tila ito ang uri ng pagdiriwang na ginanap bago ang pagsisimula ng isang uri ng malaking proyekto. Hindi bababasa ito ang naintindihan ni Gerald mula sa maikling paliwanag ni Zyla. Sa madaling salita, nang walang pera o tamang ugnayan, ang isang ordinaryong Joe ay hindi makakapasok sa mga nasabing partido. Kasintahan ni Zyla, si Leon, kasya sa naturang kapaligiran tulad ng isang kamay sa isang guwantes. Marami siyang alam na mga dadalo. Matapos niyang batiin ang kanyang mga kaibigan, umupo siya sa isang mesa. Anong ginagawa mo? Tanong ni Zyla. Naupo si Gerald sa tabi ni Vinci at Leonard. Ano ang ibig mong sabihin sa ginagawa ko? Umiling si Gerald at ngumiti ng mapait. Ikaw, pumunta at umupo doon. Sa tingin mo may karapatan kang umupo dito. Sinimulan ni Zyla na kumilos ng kakatwa mula nang pumasok siya sa bulwagan, nagkaroon ng isang halatang pagbabago sa ugali niya kay Gerald. Ito ay sa kabila ng katotohanan siya ang nagbigay ng tiket sa pagpasok sa kanya. Humarap si Gerald papunta sa direksyong tinuro ni Zyla. Ang mesa na iyon ay nasa isang sulok at ang mga taong nakaupo doon ay marahil ang mga driver o sekretaryo ng mga dumalo.
Malinaw, naramdaman ni Zyla na walang karapatang umupo si Gerald sa kanya sa parehong mesa. Gayunpaman, ang tinig ni Zyla ay nakakuha ng pansin ng mga nakapaligid na dadalo. Pinapahiya siya sa harap ng lahat at malinaw na nakakahiya ito sa kanya. Naging balisa si Vincy at gusto niyang akitin si Zyla na itigil na ang ginagawa. Ngunit ayaw ilagay ni Gerald sa isang mahirap na posisyon si Vincy. Mapait siyang tumawa minsan bago siya lumapit sa mesang iyon. Zyla, anong problema mo? Gina mo munang normal si Gerald bago tayo pumasok dito. Bakit mo ginagawa ang lokohan sa kanya sa harap ng lahat? Tanong ni Vincy sa balisa ng tono. Tama iyan. Gusto ko siyang lokohin sa harap ng lahat. Nais kong maranasan niya ang ganoong klaseng bagay. Bigla, sinimula ng malamig si Zyla kay Gerald. Bakit? Hindi ka nasaktan ni Gerald, di ba? Huwag sabihin sa akin na dahil sa walang kabuluhang kaparehong iyon mula pa noon. Panipi. Kabanata 736. Si Vincy ay na-stuck sa pagitan ng isang bato at isang mahirap na lugar. Kung sabagay siya ang nagyaya kay Gerald. Ngunit ngayon ang kanyang dalawang matalik na kaibigan ay nasa alitan sa bawat isa, kaya natural lamang na nagsimula siyang mag-alala tungkol dito. Isang maliit na kapakanan. Sa totoo lang, sa palagay mo ba na ang nangyari sa panahon ng ating high school ay isang maliit na gawain lamang? Parang si Zyla ay nagtataglay pa rin ng sama ng loob kay Gerald sa nangyari sa nagdaang panahon. Naaalala mo ang kompetisyon na sinalihan namin sa taong iyon at nanalo kami. Pagkabalik namin, pinagamot ng paaralan ang 20 kaming kumain sa lungsod. Pagkatapos ng pagkain, iilan na lang kaming natitira. Sa makatuwid, naglaro kami ng katotohanan o maglakas loob. Natalo ako kaya kailangan kong pumili ng isang tao roon upang ipagtapat ang aking pagmamahal. Nakalimutan mo na ba yun? Sabi ni Zyla. Siyempre naaalala ko ito. Alam kong hindi mo gusto si Gerald noon. Ngunit upang makapaglaro ng ligtas, ipinagtapat mo ang pagmamahal mo sa kanya. Naaalala mo pa rin kung paano siya bumalik mula sa pagtulong sa guro nang ginawa mo iyon. Sinabi mo sa kanya na gusto mo siya. Naalala ni Vincy ang insidente na nangyari sa nakaraan. Ngunit sa huli, sinabi ni Gerald na hindi kami nababagay sa bawat isa sa harap ng lahat. Naiwan akong walang imak at walang magawa. Hindi ako makapaniwalang inisip talaga ng talo na gusto ko siya. Galit na galit ako tuwing naaalala ko ang mukha niya nang sinabi niya iyon sa akin. Lahat ng mga mag-aaral sa aming klase ay itinuro ang kanilang mga daliri at pinagtawanan ako. Piniro nila na kahit ang isang tulad ni Gerald ay ayaw sa akin. Ang batang lalaki na totoong na-crush ko ay nandyan lang sa gilid. Alam mo ba kung gaano kalubha ang pinilit kong tanggapin? Sabi ni Zyla. Ngunit alam mo ba kung bakit sinabi ni Gerald na hindi kayo nababagay para sa isa't isa? Dahil sa naramdaman ni Gerald na mahirap siya at hindi siya tugma para sa iyo. Masyado kang nag-iisip ng mga bagay. Bukod, alam din niya na ang iyong damdamin ay hindi tunay kaya marahil ay nag-blur siya ng mga bagay na hindi niya sinasadyang sabihin. Hindi mo ba siya palaging naiinis dahil mahirap siya? Ni hindi mo nais na umupo sa tabi niya sa kotse. Kaya't natakot sa iyo si Gerald. Mabilis na gumawa ng paliwanag si Vincy upang pakalmayan si Zyla. Ano? Ang talunan. Dapat kong pagsisihan siya. Bukod dito, hindi lang ako ang nag-ayaw sa kanya dahil mahirap siya. Vincy, hindi ka ba pareho? Huwag mong isipin na hindi ko napansin. Nagustuhan mo si Gerald sa oras na iyon. Pero ayaw mong makipagrelasyon dahil kung gaano siya nasira noon, hindi ba? Si Zyla ay isang blabbermouth lamang. Sa sandaling nagsimula siyang magsalita, sasabihin niya tungkol sa literal ang lahat. Ang sinabi niya ay namula si Vincy. Ngayon lang niya nilabo ang bagay na sumasagi sa isipan ni Vincy hanggang ngayon. Sa kabilang banda, naging maasim bigla ang mukha ni Leonard. No wonder tinanggihan ako ni Vincy nang magtapat ako sa kanya noon. Wala akong ideya na gusto niya si Gerald sa oras na iyon. Pagkatapos naalala niya kung gaano kaganda ang pagtrato ni Vincy kay Gerald. Kaya't iyon ang dahilan kung bakit siya kumilos sa isang magiliw na pamamaraan sa kanya. Ang mga mata ni Leonard ay napuno ng kaunting selos. Ito ay ganap na ibang-iba ngayon. Dati, hindi nakagambala si Leonard nang mabait si Vincy kay Gerald. Dahil hindi man niya nakita si Gerald bilang karibal sa pag-ibig. Walang paraan sa loob ng 1,000,000 taon ay mahuhulog si Vincy kay Gerald, tama ba? Ngunit ngayon, napagtanto ng puso ang puso ni Leonard. Ito ay ang mga bagay ay naging ganito sa lahat ng ito. Tumingin si Leonard kay Vincy. Namula ang mukha niya na nakumpirma lamang ang kanyang takot. Ang sinabi ni Zyla ay tumama sa masakit na lugar ni Vincy. Tama si Zyla. Ginusto ni Vincy si Gerald noong high school. Ngunit mahirap si Gerald. Sinubukan ito ni Vincy. Ngunit ang mga pag-aalinlangan ay nagsimulang lumitaw nang maisip niya pa ito. Paano ako titingnan ng aking mga kamag-aral?
Ano ang sasabihin nila tungkol sa akin? Sa huli, hindi niya naabot ang yugto na iyon at binigyan niya ang pagkakataong palalimin ang relasyon nila ni Gerald. Ngunit hindi nito pinigilan si Vincy na hinahangad na maging mas mahusay si Gerald. Ang pag-aalinlangan kahit na nasa isipan lamang ng isang partido sa isang romantikong relasyon ay sapat na upang lumubog ang barko maaga o huli. Sa sandaling iyon naging kakaiba ang kapaligiran. Hindi narinig ni Gerald ang pag-uusap ni Zyla at Vincy. Ngunit sinabi ng driver sa tabi niya, hindi ba anak iyon ni Chairman Lighten si Leon? Sinabi ng aking chairman na dumating si Leon ngayon na kumakatawan sa kanyang ama. Humiling siya sa amin na pumunta at maging mabait sa kanya, nais naming ipahayag ang aming pasasalamat sa kanya. Kung tutuusin, si Chairman Lighten ang dahilan kung bakit marami kaming mga proyekto na naghihintay sa amin. Ang mga taong katulad nila ay magpakailanman na mamuno sa atin ng regular na mga tao, don't you think? Tama iyan. Nilinaw pa ni Chairman Wakat na dapat na pumunta tayo at bigyan siya ng toast upang maipakita ang aming katapatan at pasasalamat. Ang ilan sa mga driver at sekretaryo ay tinalakay. Ang pamilya ni Leon ay mayroong sariling kumpanya. Normal lamang sa kanila na magkaroon ng ilang mga uri ng kooperasyon at pakikipagsosyo sa ibang mga kumpanya, hindi bihira para sa mga kumpanyang ito na maging umaasa sa kanila para sa suporta sa pananalapi o kapital. Sa madaling salita, hindi isang masamang ideya na sipsipin siya. Mabuti. Dahil sinabi nila na tahasang sabihin sabay tayo doon bago magsimula ang kaganapan. Sinabi ng isang babaeng kalihim. Pagkatapos ang pangkat ng mga tao na iyon ay direktang tumayo. Bakit hindi tayo kasama ni Kuya? Sa sandaling iyon, ang driver na nakaupo sa tabi ni Gerald ay tinapik ng mahina ang balikat ni Gerald. Malinaw, ginagamot si Gerald bilang isang driver ng mga taong ito. Kabanata 737. Tulad ng impyerno, pupunta ako. Umiling si Gerald. Ayos lang kung hindi ka pumunta. Bakit ka naglalagay ng isang palabas? Sinabi ng isang babaeng kalihim na hindi nasiyahan. Pagkatapos nito, nagpunta sila sa desk kung saan nakaupo si Leon upang bigyan siya ng toast. Nang makita na ang lahat ay dumating upang magbigay ng isang toast sa kanyang kasintahan, malamig na sinilip ni Zyla si Gerald na nakaupo na mag-isa doon. Labis niyang ginasto na tangkilikin ang hitsura ng kahihiyan at pagkabalisa sa mukha ni Gerald. Gaano ka manggahas na tanggihan ako sa taong iyon? Tingnan ang pagkakaiba sa pagitan mo at ako. Hindi, tingnan ang pagkakaiba sa pagitan mo at ng aking kasintahan. Isa palagay mo ba na iimbitahan kita sa labas ng mabuting kalooban? Ikaw ay mali. Gustong-gusto ni Zyla na mapahiya si Gerald. Naisip niya na ang kahihiyang na dinanas niya ay magiging mas malaki kung ang kapaligiran na kanilang kinaroroonan ay mas malaki. Kadalasan ay wala siyang pagkakataon na maranasan ang ganoong uri ng kasiyahan mula sa paghihiganti. Sa kabilang banda, nakita ni Vincy si Gerald na nakaupo doon mag-isa. Naging malinaw sa kanya na niyaya siya ni Zyla dito para lang mapahiya siya. Nais niyang pumunta at manatili sa kumpanya ni Gerald. Saan ka pupunta? Sa wakas, masiglang hinawakan ni Leonard ang braso ni Vincy. Hindi inaasahan ni Vincy na makita si Leonard na kumilos tulad nito. Napagtanto niya na ang sinabi ni Zyla ngayon lang ay maaaring naimpluwensyahan si Leonard. Kaya't pinigilan ni Vincy na sabihin ang iba pa. Sa sandaling iyon, maraming mga tao mula sa mga kalapit na mesa na dumating upang mag-toast sina Leon at Zyla. Habang dumadalo sa mga taong ito, ninakaw ni Zyla si Gerald. Ang mas pagtingin niya sa kanya, mas naging masaya siya. Ngunit sa instant na iyon, Ginoo Crawford, biglang may sumigaw. Ang taong sumigaw ay isang nasa edad na lalaki. Napapaligiran siya ng maraming tao at para siyang isang napaka-maimpluwensyang tao. Natahimik ang buong bulwagan pagkatapos nito. Lahat sila lumingon sa kanya. Ito talaga si Mr. Crawford. Sa sandaling iyon, isa pang nasa katanghaliang lalaki ang sumigaw. Di nagtagal, mayroong higit sa 10 bihasang bihis na mga lalaki na patungo sa dulo ng bulwagan na nagmamadali. At sila ay nagmamadali patungo sa walang iba kundi si Gerald. Hoy! Hindi ba yan si Chairman Gordon? Tama iyan. Si Chairman Gordon at ang iba pa. Bakit sila patungo sa mesang iyon? Teka, tingnan mo yan. Hindi lamang ito si Chairman Gordon. Si Chairman Lighten, Chairman Wakat, at Chairman Quarterman ay napunta din doon. Parang ang saya din nila. Maraming tao na naruroon sa bulwagan ang nakakaalam kung sino si Chairman Gordon. Ang mga tagapangulo na ito ay maaaring isaalang-alang ang pinakakilalang mga panauhin ng buong partido. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ay tulad ng kung ano ang nangyari ngayon lamang. Sa oras na magsalita sila, lahat ng iba ay tumigil sa pagsasalita at nakikinig sa kanila. Sa sandaling iyon, nagkatinginan sila. Sa kabilang banda, ang mga taong nakaupo sa mesa ni Zyla ay natigilan din.
Ito ay higit pa kay Zyla. Kanina pa niya tinititigan si Gerald. Sa makatuwid, napansin niya ito kaagad nang ang mga kalalakihan ay nagmamadali patungo sa kanya. Halos mabulunan siya sa kanyang red wine. Ginoo Crawford, anong nangyayari? Anong uri ng katayuan at pagkakakilanlan ang mayroon si Chairman Gordon? Bakit alam niya kung sino si Gerald? Wala siyang iba kundi ang talunan, tama? Nagtatakang pagtataka ni Zyla. Ang kasiyahan na nakuha niya mula sa kanyang paghihiganti ngayon lang ay nawala agad. Nagsimula siyang lumipat sa paligid ng balisa. Tumingin din si Vinci. Siya ay napuno ng isang pakiramdam ng kaguluhan sa loob para sa isang hindi kilalang dahilan. Si Leonard naman, naramdaman ang paglakas ng kanyang panibugho. Ang pangkat ng mga taong lumapit kay Leon ay sumilip sa direksyon ni Gerald. Ano nga ba ang nangyayari? At ikaw ay, kuminto ang pangkat ng mga tao sa harap ni Gerald. Namangha si Gerald dahil wala siyang kilala sa kanila. Damn! Ano ang nangyayari? Nagpunta roon si Chairman Gordon upang batiin siya, ngunit hindi alam ng taong iyon kung sino si Chairman Gordon. Nakakainis. Gaano kaimpol ang batang lalaki? Sino ang nagturo sa kanya ng kanyang ugali? Panipi. Kabanata 738. Sa palagay ko ay maaaring napagkamalan siya ni Chairman Gordon na para sa iba. O ang taong iyon ay isang driver ng ilang uri ng malaking pagbaril. Paano ito posible? Ang pinakakilalang tao na dumating dito ngayon ay si Chairman Gordon, hindi ba? Ang iba ay nagsimulang talakayin ng walang tigil. Ginoo Crawford, ikaw ay talagang naging abala na nakalimutan mo ito. Baka nakalimutan mo na ako. Hindi mo ako kilala, ngunit kilala kita. Haha, narito ang name card ko. Masayang ngumiti si Chairman Gordon at sinabi. Bago ito, imposible para sa kanya na magkaroon ng anumang uri ng pakikipag-ugnay kay G. Crawford. Ngunit siya ang host ng kaganapang ito ngayon kaya't naging pabor ang mga talahanayan sa kanya. Nakakagulat, pinili ni G. Crawford na dumalo sa kaganapang ito ng kanyang walang paunang abiso. Kinuha ni Gerald ang name card at sinulyapan ito. Si Chairman Gordon ay kasangkot sa pagbuo ng real estate. Natagpuan niya ang pangalan ng kumpanya ni Chairman Gordon na pamilyar. Ginoo Crawford, nakilala namin ang bawat isa sa pagdiriwang ni Miss Larson noong nakaraang araw. Tumalo rin kami sa party na iyon. Nakuha namin ang 3 mga proyekto sa pagpapaunlad ng Seren County bilang isang resulta. Haha, sinabi ni Chairman Gordon. Oh, naaalala kita ngayon. Chairman Gordon, masayang makilala ka. Hindi pa rin maalala ni Gerald kung sino siya. Ngunit magiging medyo mahirap kung magpapatuloy silang mag-isip sa isyong iyon. Sa makatuwid, nagsimula siyang gumawa ng isang kilos. Ginoo Crawford, bigyan kita ng toast. Ginoo Crawford, bigyan mo rin ako ng toast. Sa sandaling iyon, itinaas ng mga tagapangulo ang kanilang mga baso ng alak upang bigyan ng toast si Gerald. Matapos sigupin ni Gerald ang kanyang inumin, inimbitahan ni Chairman Gordon si Gerald na umupo sa harapan, ngunit kahit paano nila sila mahimok, tila hindi siya interesado. Inangkin ni Gerald na maayos ang pagkakaupo sa kanyang kasalukuyang lugar. Nang makita kung gaano nag-aatubili si Gerald tungkol sa paglipat ng mga talahanayan, naramdaman ni Chairman Gordon na awa ito, ngunit hindi niya ipinagpatuloy na akitin si Gerald. Tinanong ni Gerald si Chairman Gordon na magpatuloy sa kanyang negosyo. Maaari silang makipag-ugnay sa isa't isa sa paglaon kung may iba pa. Sumang-ayon si Chairman Gordon sa kanyang mungkahi ng mas mababa sa 1 segundo. Matapos ang huling pag-clink ng baso kay Gerald, umalis na sila. Natigilan si Zyla nang makita iyon. Paano ito posible? Bakit kilala ni Chairman Gordon si Gerald? At bakit siya ay galang na galang sa kanya? Nais ni Zyla na gamitin ang isang napakahusay na okasyon upang mapahiya si Gerald sa araw na iyon. Nais niyang gumanti kay Gerald sa pagpapahiya sa kanya sa nakaraan. Ngunit ngayon si Zyla ang napahiya. Lalo ng pagnanasa niyang makaganti kay Gerald, mas pinahiya ang naramdaman. Karapatan lamang ni Leon na magbigay ng toast kay Chairman Gordon at Chairman Wakat bilang isang kinatawan ng kanyang ama. Ngunit ang mga lalaking iyon ay masyadong abala sa pakikipag-usap kay Gerald upang hindi siya mapansin. Ang isang tao lamang na nakaranas ng unang kamay na ito ang maaaring maunawaan kung gaano kasakit ito. Sa kabaligtaran, lumiwanag ang mga mata ni Vinci. Masaya siyang nagulat sa pakikipag-ugnayan ni Gerald sa mga chairman. Ang mga komplikadong emosyon ay namamaga sa loob ng puso ni Vinci. Sa sandaling iyon, wala sa mood si Zyla na uminom. Bumaba siya sa kinauupuan niya na may malungkot na ekspresyon. Anong meron Vinci? Narinig mo ba ang sinabi ni Chairman Gordon at ng iba pa kay Gerald ngayon lang? Nag-aalalang tanong ni Zyla. Umiling si Vinci. Narinig ko ang mga bahagi nito. Mukhang pinag-uusapan nila ang tungkol sa mga proyekto sa Seren County. Iyon ang Gerald at ang aming bayan. Mukhang aasahan namin ang mahusay na pag-unlad sa rehiyon na iyon.
Hindi kaya nakilala ni Gerald si Chairman Gordon mula pa noon. Ani Leonard na may iritasyong naruroon sa kanyang boses. Ngunit hindi kinakailangang bigyan ng toast ni Gerald si Gerald, hindi ba? Nag-aalalang sabi ni Zyla. Kumilos siya ng lubos na pagkabalisa na parang ninakaw ni Gerald ang isang bagay na mahalaga sa kanya. Hindi rin ako sigurado tungkol dito. Tanungin natin ang tungkol dito mula sa ating mga kamag-aral sa high school. Siguro may alam silang isa o dalawa tungkol dito. Hayaan mong tanungin ko sila at tingnan kung paano ito nangyayari. Sa instant na iyon tinanong iyon ni Leonard sa panggrupong chat ng kanilang klase. Hinintay ni Zyla ang sagot niya na kinakabahan. Damn, mayroon talagang nakakaalam tungkol dito. Bigla, naging masigla at nasasabik si Leonard. Si Gerald ay may kaibigan sa pagkabata na napakalakas at maimpluwensyang sa loob ng Seren County. Ang kanyang kaibigan ay nagtatagpa ng isang malaking kumpanya ng auto trade at ang taong iyon ay tila maraming koneksyon sa mga magagaling na tao. Ibig mong sabihin na kilala ni Gerald si Chairman Gordon dahil lamang sa kaibigan itong pagkabata? Tanong ni Zyla. Dapat ganon. Dahil ang isang kamag-aral namin ay nakarinig ng mga alingaw-ngaw tungkol sa kung gaano katindi ang kapangyarihan ng kanyang kaibigan sa pagkabata. Sabi ni Leonard. Fuck, ngayon nakakatakot iyon. Damn ito. Bakit napakaswerte ni Gerald? Medyo galit pa rin si Zyla. Ang host ng party ay sa wakas ay nagpakita sa entablado. Inaasahang papunta sa screen ang imahe ng isang malaking villa na may pambihirang kamanghamanghang arkitektura. Hindi alam ng lahat kung bakit ipinakita ang malaking villa, ngunit malinaw na natigilan sila sa kamanghamanghang hitsura nito. Tinakpen ni Zyla ang kanyang bibig. Damn, tingnan mo kung gaano kagaling ang istrukturang iyon. Itinayo pa ito sa tuktok ng bundok. Kabanata 739. Si Vinci, Leonard at ang iba pa ay malinaw na na-charm ng mountaintop villa na ipinakita sa screen. Paanong may villa na ganyan sa Mayberry? Vinci, bakit wala pa akong narinig tungkol dito? Nagtatakang sabi ni Zyla. Tumango naman si Vinci bilang sagot. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakikita mo rin ito. Ngunit parang narinig ko ang tungkol sa isang villa na tinawag na Mountaintop Villa sa Mayberry. Tila, nagkakahalaga ng halos $150 milyong. $150 milyong. Kinagat ni Zyla ng bahagya ang labi. Gaano katindi ang yaman ng taong iyon? Ito ang Mountaintop Villa sa Mayberry. Mga kababaihan at ginoo, nakita mo na ito ngayon. Sa palagay ko oras na nang ihayag ko ang dahilan sa likod ng pagdaraos ng partido na ito ngayon. Mayroon kaming mga natitirang tao at magagandang tanawin dito sa Howard County. Plano ng aking pangkat na magtatag ng isang villa tulad ng ipinapakita ko dito sa Howard County. Sinabi ni Chairman Gordon. Sa sandaling sinabi niya na mayroong isang kaguluhan sa ibaba ng entablado. Kung mayroong isang kahangahangang mountaintop villa sa Howard County pagkatapos ito ay talagang kahanga-hanga. Nagtataka ako kung magkano ang gastos ngunit sigurado na magiging higit sa $70 milyong. Sabi ng iba. Ngumiti si Chairman Gordon at sinabi, nakakahiya kung banggitin ko ito ngayon. Sa totoo lang, balak naming kumuha ng mga close-up shot ng kadakilaan ng Mountaintop Villa sa Mayberry. Sa kasamaang palad, wala kaming libreng access dito. Gayunpaman, nagawa naming makuha ang isang pares ng mga pag-shot nito mula sa maraming mga anggulo. Maaari mo munang tingnan sila. Si Chairman Gordon ay talagang dalubhasa sa marketing. Ang isang villa na tulad nito ay maaari lamang kayang bayaran ng maruming mayaman at ang pinakamabisang paraan upang itaguyod ito ay sa pamamagitan ng mga batang Panginoon ng mga piling pamilya. Kung ikinalat nila ang balita tungkol sa proyektong ito sa paligid ng kanilang mga social circle, walang alinlangan na lilikha ito ng suporta para sa kanilang paparating na proyekto ng pagbuo ng pangalawang Mountaintop Villa sa Howard County. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit nagpasya si Chairman Gordon na ay host ang kaganapang ito ngayon. Nakikita kung gaano ang paghanga ng lahat na siyahan si Chairman Gordon. Lumipat siya sa susunod na larawan na ipinakita ang front view ng mansion. May isang mahabang hagdanan na sumugat sa tuktok ng bundok. Bukod, mayroon ding iba pang ikinagulat ng karamihan. May mga tao sa litrato. Nakita nila na maraming mga mamahaling kotse na nakapark sa paanan ng bundok. Mayroong mga malalaking grupo ng mga bodyguard na nakaitim na suit nakatayo sa magkabilang panig ng hagdanan na ang kanilang mga kamay ay nasa likuran. Ang ganitong uri ng tanawin ay matatagpuan lamang sa mga pelikula kung saan inilalarawan nila ang sobrang mayaman. Ang mga mata ni Zyla ay nakadikit sa nakasisilaw na hitsura ng mansyon. Pinagmasdan niya ng mabuti ang mga tao sa litrato. Sa sandaling iyon, ang mga bodyguard na nakasuot ng itim na suit ay nakatuon ang kanilang mga mata sa isang bata na dahan-daang naglalakad sa tuktok ng bundok. Sa kasamaang palad, nakikita lamang ng iba ang likuran ng tao dahil sa anggulo ng pagbaril.
Malinaw na kinuha mismo ni Chairman Gordon ang mga litratong iyon nang dumalo siya sa birthday party ni Miss Larsen. Sino ang batang iyon? Hindi ba halata? Tingnan ang gara. Tiyak na siya ang may-ari ng Mountaintop Villa. Sok, yun ang tinatawag nating buhay. Iyon ang paraan na dapat mabuhay ang isang tao. Nakakainggit. Ang iba ay nagsimulang umawit ng mga papuri ng walang tigil. Matapos itong panoorin ni Zyla ng kaunting sandali, natigilan siya. Gayunpaman tila may takot si Zyla sa isang bagay, ngunit wala siyang sinabi. Bahagyang hinawakan ni Vinci ang braso ni Zyla. Zyla, bilisan mo at tingnan. Hindi ba siya kamukha ni Gerald kung lalo mo itong tiningnan? Napansin mo rin ba ito? Paano ito siya? Sa pinakamaganda, mukhang malabo lang ang hitsura niya kay Gerald. Paano pa kaya na kayang bumili si Gerald ng napakahalagang villa? Sabi ni Zyla. Walang alinlangan, si Zyla ay hindi handa sa pag-iisip para sa katotohanan. Paano kung ang taong iyon ay talagang Gerald? Baka pumunta ako at magpakamatay. Haha, salamat sa Diyos na hindi posible. Hindi. Sigurado ako na si Gerald iyon. Hayaan mong tanungin ko siya tungkol dito. Parang excited si Zyla. Hindi nagtagal ay lumingon siya at tumingin kay Gerald. At lumingon din si Zyla papunta sa kinaroroonan ni Gerald. Ngunit ang parehong mga kababaihan ay sabay na nagulat. Nasaan si Gerald? Nandito pa rin siya kanina. Saan siya pumunta? Pagtataka ni Zyla. Kabanata 704 na po. Manalo ka. Alam ko dapat nakakatuwa si Gerald mula sa pag-upo doon ng mag-isa. Kaya ko tumakas siya lahat ng mag-isa. Ang nakakatakot na pusa na iyon. Tila may nahanap si Zyla na maaari niyang ipagpatuloy. Umiling-iling lang si Vinci sa pagbitiw sa tungkulin. Sa kasalukuyan, nais niyang tawagan si Gerald at tanungin kung saan siya napunta. Ngunit matapos makita kung paano lumitaw ang galit na si Leonard, pinigilan niya ang pagtawag na iyon. Sa wakas ay alam ni Gerald ang tungkol sa tema ng partido ni Chairman Gordon noong araw na iyon nang banggitin ni Chairman Gordon ang Mountaintop Villa sa Mayberry. Natatakot siyang maging awkward ang mga bagay kung magtagal pa siya doon. Masama kung makilala siya ng iba, lalo na sa harap ni Zyla. Lumabas si Gerald ng hall bago tumama sa fan ang crap. Pagkatapos ng lahat, nagpunta siya doon upang magsaya sa kahilingan ni Vinci. Ngunit marami pa rin siyang mga bagay na kailangan niyang harapin, na bahagyang kung bakit hindi siya maaaring manatili doon ng napakahabang panahon. Babalik na sana siya sa kanyang silid nang makatanggap siya ng tawag mula sa isa sa kanyang mga sakop. Ginoo Crawford, kasalanan namin ito. Noong una, nahanap namin kung nasaan ang katulong na iyon kaya't mabilis kaming tumakbo doon. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.